Basahin po natin ulit ang Roma chapter 2 verse 29. Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago sa puso at kalooban ayon sa Espiritu at hindi ayon sa kautusan na susulat. Ang taong yun ay pararangalan ng Diyos at hindi ng tao. Amen. So ang title po natin ngayon, sino ang tunay na binago at sino ang tunay na nagbago? Amen. Naririnig po ba na maayos? Okay, God bless po sa ating lahat. Naway, pagpalain tayo ng ating Panginoon na kahit wala tayo sa simbahan, naway, samahan tayo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga mga kapatid, tayong lahat ay buksan natin ang ating mga puso sa pakikinig ng salita ng Diyos. So, dumako tayo sa ating pag-uusapan ngayon na sino nga ba ang tunay na binago at sino ang tunay na nagbago? So, sino ang tunay na nagbago? Tayong lahat ay binago na ng ating Panginoon sa buhay natin. Dahil nga, ang ating Panginoong Jesucristo ay mag-alay ng buhay para sa atin. Lahat tayo ay binago, pinatawad sa lahat ng ating mga kasalanan. Kahit na tayo hindi karapat-dapat na tumanggap ng kanyang kagandahang loob, ibinigay niya sa atin yung kapatawaran ng lahat ng ating mga kasalanan sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Jesucristo. Kaya nga lahat tayo na mga anak ng Diyos, na lahat tayo na tumanggap kay Kristo Jesus tayong lahat ay binago na ng ating Panginoon. Pero sa mundong ito, yung standard po ng pagbabago, sa mundong ito, yung standard po, ito yung para sa mga tao, ito'y panlabas lamang. Yung tunay na pagbabago sa mundong ito'y panlabas. Literal na panlabas po. Kaya nga po, para sa mga taga-salibutan, yung tunay na binago, yung dating mahirap ka ngayon at bigla kang naging mayaman. Yun yung tunay na pagbabago para sa salibutan ito. Yung dating hindi ka kilala, tapos bigla kang sumikat. Yung dating wala ka, tapos ngayon lahat ng bagay meron ka. Yun yung masasabi ng mga tao sa salibutan na ikaw ay nagbago na. Yung dati na kung saan na hindi ka kilala, ngayon kilalang-kilala ka na ng mga tao. Yung taong dating walang mga sasakyan, walang bahay, walang naipundar, ngayon na may lahat ng bagay na meron ka ngayon, masasabi ng mga tao, ikaw ay nagbago na. Ganyan po yung standard na para sa mga tao, yan ay pagbabago. Pero, para sa atin, sa standard ng ating Panginoon, yun ba'y ganap na pagbabago sa harapan ng ating Diyos? Yun ba yung hinahanap ng ating Panginoon? Kaya nga kapag yung mga tao, ninanais nila yung bagay na kung saan magkaroon sila ng pangarap hanggang sa makamit nila ito. May mga tao na kung saan pilit na gumagawa ng paraan para lamang masabi na sila ay may narating sa buhay. Pilit nilang nagsusumikap sila sa buhay nila, lahat ng bagay ginagawa nila para lamang makaahon sa kahirapan. Kasi gusto ng mga tao, may pakita sa mga tao, especially sa mga taong nakakakilala sa kanila na may pagbabago sa buhay nila. Maging ako man sa buhay ko dati, ganyan yung pananaw ko sa buhay. Dati, yung mga tao na nalalait sa akin na dahil nga sa mahirap lamang ako, so nagpursige ako sa buhay. Sabi ko sa sarili ko dati na, pagbalik ko, magiging mayaman na ako. Ipapakita ko sa inyo kung sino ako. Kumbaga, gusto kong ipakita sa mga tao na magiging mayaman ako balang araw. Isasampal ko sa kanila yung kayamanan ko, ipapakita ko sa kanila. Kaya nag-abroad ako. Pero nung nag-abroad na ako, iba yung nakilala ko. Natagpuan ko ang Panginoong Jesucristo sa buhay ko. At lahat ng mga pangarap ko sa buhay, lahat ng mga pinaplano ko sa buhay, para bang lahat ng yun is nawala. Hindi ako nagpursige sa buhay ko, kundi lahat ng yun is para sa akin, hindi ko na pinapahalagahan. Ang tanging mahalaga para sa akin ngayon, yung magkaroon ako ng relasyon sa Panginoon. Yun yung tunay na pagbabago para sa akin. At para sa Diyos, yun yung tunay na pagbabago para sa mga tao. Pero sa mga tao, ang nais ng mga tao dito, gusto nila na maging mataas sila. Kaya nga ang mga tao, nagpapaligsahan sila para lamang marating nila yung pangarap nila sa buhay. Kaya nga yung mga tao, especially sa mga nasa abroad, kung kayo po'y nag-abroad na, malalaman niyo yung bagay na sinasabi ko, na ang mga tao, kapag nakita nila yung ibang tao na umaangat na, sinisikap ng mga tao na pabagsakin sila kasi nga nagkakaroon ng inggit.
Iisipin nila na dapat kami rin, dapat makakaangat din sa kahirapan, hindi lamang sila. Kaya nga maraming mga tao na naghihilaan pababa. Kasi nais na mga tao na maging sila man is makaangat sa buhay. Pero yan ang sinasabi ng Panginoon na standard lamang ng mundong ito. Na masasabi ng mga tao na nagbago talaga sila at nabago talaga sila sa buhay nila. Pero yung mga bagay na, kaya nga yung mga tao, sinisikap nila na gawin lahat ng makakaya nila. Ginagawa nila ang lahat, makamtan lang nila yung mga minimithi nila sa buhay. Kaya nga, katulad ng pag-aaral ng mga bata, tingnan yung mga bata ngayon. Nag-aaral sila mula pagkabata, sinisikap nilang mag-aral na mabuti hanggang sa makamtan nila yung gantimpala, yung bagay na magkaroon sila ng medalya. Yung medalya na yun yung katibayan ng achievement nila sa pag-aaral. Ganon din sa atin. Yung mga tao na nagkakaroon ng pangarap, minimiti, mga pag-asa, lahat ng yan sinisikap nila para lang masabi nila na may achievement sila sa buhay nila. Nagsusumikap sila. Lahat ng yan ay panlabas lamang. Panlabas lamang na nakikita ng ating mga mata, ngunit hindi yan hinahanap ng Diyos para sa atin. Hindi yan ang hinahanap ng Diyos para sa atin sa huling araw. Kasi hindi naman hahanapan ng Diyos ang tao na kung saan, asan yung diploma mo, anong pinag-aralan mo, asan yung sasakyan mo, anong naipundar mo. Hindi yan ang hinahanap ng Diyos sa huling araw. Bagkus, yung panlabas para sa atin, panlabas lang yung ginagawa natin. Nakatuon tayo sa panlabas na nakikita ng ating mga mata. Kaya nga hinahangad natin yung mga bagay sa mundong ito eh. Pero hindi yan ang hinahangad ng Diyos para sa atin sa huling araw. Hindi yan. Kaya nga sabi niya sa Mateo chapter 16, verse 26, sapagkat ano ba ang mapapala ng isang tao, makamtan man niya ang buong daigdig, ngunit mapapahamak naman ang kanyang sarili. Ano ba ang may babayad ng isang tao para mabawi niya ang kanyang buhay? Tingnan nyo, hindi yan ang hinahangad ng Diyos para sa atin sa huling araw. Hindi yan ang magiging kasagutan para tayo magkaroon ng buhay na walang hanggan. Bagkus, yan pa nga ang bagay na hinahangad natin na nakikita ng ating mga mata, yan pa yung magiging way para tayo mapunta ng impyerno. Dahil kung tayo ganap na binago na ng Diyos, alam na ninyo kung ano yung tunay na pagbabago. At kayo mismo, naranasan ninyo yung ganap na pagbabago na iyan nung kayo ay lumaya na sa kasalanan. Kung tunay kayong nabago ng Panginoon, halimbawa na lamang dati ka manginginom, nasasabi mo sa sarili mo na bago na ako kasi hindi na ako umiinom ng alak. Pero, yung ibang bagay na kung saan nakilala mo ang Panginoon sa buhay mo, anong pagbabago na mararamdaman mo at anong ba ang pagbabago na may papakita mo once na nakilala mo ang Panginoon? Kahit nga yung mga taga-salibutan, kayang sabihin na wala na ako sa dati kong pamumuhay na hindi na umiinom. Mapa-Christian man yan, mapa-taga-salibutan, kaya nilang gawin yung bagay na hindi na sila umiinom. Pero ang pinag-uusapan, ano bang pagbabago may papakita mo nung nakilala mo si Kristo sa buhay mo? Anong pagbabago? Yung dating ikaw ay na makasalibutan, ngayon ay namumuhay ka na maka-spiritual. Dapat yun ang pamumuhay na meron tayo bilang binago na ng Panginoon at bilang nagbago na. Yung mga taga-salibutan, kaya nila yung mga bagay na kaya mo rin gawin. Isuko mo yung mga bagay na hilig ng laman, kaya din naman nila yan. Pero, yung tunay na pagbabago, yung binago ka talaga sa puso't isipan, sabi ng teksto na ating binasa. Panlabas lahat ng iyon. Yung alak, panlabas. Yosi, panlabas. Pananamit, lahat ng yan is panlabas. Pero mula sa puso, spirituality. Kaya nga dito, ipinapahayag ng Panginoon sa atin na salita ng Diyos. Kinakain natin ng Word of God kasi gusto ng Panginoon baguhin yung nasa loob natin. Hindi lang sa panlabas, kundi sa loob mismo. Amen. Kaya nga ang salita ng Diyos ay Diyos. So yung salita mismo ay Espiritu nagbibigay buhay. Kung ang salita ng Diyos ay nagbibigay buhay, kaya nga ipinapahayag ang salita ng Diyos para nang sa gayon, itong ating kaluluwa is magkaroon ng ganap na buhay na walang hanggan. Itong ating katawan, itong katawan na ito is panlabas lang na darating ang panahon, ito'y mamamatay. Yan ang hinahanap ng Panginoon para sa atin na dapat mabago. Itong nasa puso natin. Kahit gaano pa karami yung pagbabago sa panlabas mo, kung yung puso naman natin po hindi nagbabago. Limbawa,
Kristiyano ka na, pero yung puso mo, punong-puno ka ng galit sa puso mo, punong-puno ka ng tampo, punong-puno, lahat-lahat na sa iyo, sa puso mo. Ibig sabihin, palabas lang as a Christian, pero sa loob, nandun pa rin yung pamumuhay natin na makasalibutan na tayo nag-aaway-away, namumuhay sa hilig ng laman, walang pagbabago sa harapan ng Panginoon. Kasi nga, kung tayo ganap na binago na ng Panginoon, mula sa puso, hindi panlabas. Hindi panlabas dahil ang tao sa mundong ito, sa mga tao sa salibutan, panlabas lahat ang gusto nilang gawin, pagbabago. Pagbabago sa buhay, pananamit, yung buhay na maging marangya ka na, yung dating hindi ka sikat, ngayon kinakailangan maging sikat ka sa pamagitan ng vlog. Lahat ng yan sinisikap na magkaroon ng pagbabago para lang masabi na magkaroon tayo ng achievement. Kaya nga sinisikap ng tao na makamtan yung mga bagay sa mundong ito eh. Pero, ngunit yan ba hinahanap ng Diyos na pagbabago para sa atin, sa buhay natin bilang isang mananampalataya? Ang totoo niyan, yan pa nga yung nagpapalayo sa atin eh, sa relasyon natin sa Diyos eh. Yan ang mga bagay na yan na nagbibigay sa atin ng kasalanan. Yan ang dahilan kung bakit tayo mapupunta ng impyerno. Nakalimutan niyo na ba kung paano sinumpa ng Diyos si Adan at si Eva? Ano sabi ng Diyos kay Adan at Eva nung sila'y magkasala? Ang sabi niya sa Genesis chapter 3, verse 17 to 19. Dahil nakinig ka sa iyong asawa ng iyong kainin ang pinagbabawal kong bunga. Dahil dito ay sinusumpa ko ang lupa. Sa hirap ng pagbubungkal, pagkain mo'y magmumula. Mga damo at tinik ang iyong aanihin. Halaman sa gubat ang iyong kakainin. Sa pagod at pawis, pagkain mo'y manggagaling. Maghihirap ka hanggang sa malibing. Dahil sa alabok, sabi niya, doon ka nang galing. Sa lupang alabok ay babalik ka rin. Malinaw po ang sinabi ng Panginoon sa buhay natin, di ba? Mula sa Genesis, na-prophecy na po yung pamumuhay natin. Yung paghihirap mo, yung pagbubungkal mo, yung pawis mo para lang magkaroon ka ng pagkain. Lahat ng yan is naka-prophecy na po sa Genesis. Binanggit na ng Panginoon, kahit na magbungkal ka na magbungkal, magpakahirap ka na magpakahirap, darating ang panahon, sabi ng Panginoon, dahil sa alabok, babalik ka rin naman. So, lahat ng mga pinaghirapan mo is very useless. Useless lahat ng pinaghirapan mo. Kaya nga binanggit na ng Panginoon sa Genesis pa lang. Para bang isinasabuhay natin yung sumpa mula kay Adan. Nagpapakahirap tayo sa pagbubungkal para lang makamtan natin yung mga minimiti natin. Pero, in the end, darating ang panahon na lahat tayo is mamamatay. Parang, hindi natin nauunawa ng sumpa na binigay ng Diyos kay Adan. Although na si Jesus Christ ay namatay at muling nabuhay, sa palagay niyo ba, after mamatay na si Jesus Christ, lahat ng tao nung panahon ni Jesus Christ hindi na namatay, lahat sila namatay. So, ibig sabihin, nananatili pa rin yung sumpa ng kamatayan sa atin dahil itong katawan na ito is makasalanan. Kaya nga may kamatayan ng bawat isa sa atin. Kung wala tayong kasalanan, matutulad tayo kay Jesus Christ na nandun sa langit na may katawan dahil si Jesus Christ is walang kasalanan. Pero dahil ang tao ay makasalanan, itong katawan na ito ay may sangkap ng kasalanan, tayo ay magkakaroon ng kamatayan. Yun ang palatandaan na tayo makasalanan. Ano man ang gawin natin, ano man ang pagpupursige natin, in the end, sa harapan ng Diyos, makasalanan tayo. In the end, sa harapan ng Diyos, mamamatay pa rin naman tayo. Pero, may ibinigay sa atin ng Panginoon ng regalo. Ito'y kagandahang loob. Ito'y pangako ng Panginoon na buhay na walang hanggan. Ito'y pagbabago sa pamagitan ng pananampalataya, tayo ay maliligtas. Sa pamagitan ng pananampalataya kay Jesus Christ, tayo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Pero bakit sa buhay nating ito, kilala natin si Jesus Christ, pero bakit hindi tayo nananampalataya sa Kanya? Yung pananampalataya na sinasabi ko sa inyo, yung pananampalataya para sa buhay na walang hanggan. Hindi pananampalataya na ikaw ay pagpapalain ni Jesus Christ. Hindi pananampalataya na tutugunin Kanya sa iyong mga kahilingan, hindi pananampalataya na pagagalingin Kanya sa iyong karamdaman, kundi pananampalataya para sa buhay na walang hanggan.
Kasi lahat ng iyan na hinihiling mo sa Panginoon, lahat ng iyan, maniwala ka man o hindi, tanggapin mo man o hindi, lahat ng hinihiling mo sa Panginoon ay para sa hilig ng laman. Para sa ating katawan. Pero, tanungin niyo yung sarili niyo, Lord, tulungan mo ako magkaroon ng buhay na walang hanggan. Isang words lang hihiling mo sa Panginoon. Walang humihiling ng ganoon. Ang lagi nating hinihiling sa Panginoon, Lord, pagpalain mo ako, pagpalain mo ako, pagpalain mo, tugunin mo ako sa bagay nito, gusto ko ng ganito, gusto ko ng ganito. Lahat ng yan is panlabas. Pero ang gusto ng Panginoon, manampalataya ka para sa buhay na walang hanggan. Amen. Kaya nga, ano ba yung may papakita mong pagbabago na masasabi mong ikaw ay binago ng Panginoong Jesucristo? Si Jesus, banal yan. Walang kasalanan. Nandyan yan, banal. Pero ikaw, sinasabi natin, Kristiyano tayo binago ng Panginoon. Pero anong may papatunayan natin na may papakita na talagang binago tayo ng Panginoon? Sa buhay natin po, habang nabubuhay tayo sa mundong ito, mula kay Adan, sinumpa ng Diyos yung lupa. Kaya nga ang mga tao, nagsusumikap sila para lang kumita ng pera. Habang tumatagal ang panahon, pahirap na ng pahirap, nagmamahal lahat ng bilihin, mas pahirap ng pahirap ang buhay. So, ibig sabihin lang, nahahayag yung propesya na sinabi ng Diyos kay Adan at sa atin. So, tayong lahat nagsusumikap para sa wala. Papupunta lang tayo sa lupa. Dahil doon sa alabok, doon tayo nanggaling. Naway maunawaan natin ng ganung bagay. Na hindi ko sinasabi maging tamad kayo, maghintay na lang kayo sa kamatayan. Pero, ang ibig ko sabihin, habang nabubuhay tayo, focus ninyo yung pananampalataya ninyo para sa buhay na walang hanggan. Amen. Dahil yun ang nais ng Diyos para sa atin sa huling araw. Hindi yung mga bagay na medalya, yung mga certificate, yung mga titulo ng mga lupa, yung mga negosyo, lahat ng yan, mga klase ng sasakyan, hindi yan ang hinahanap ng Diyos para sa atin sa huling araw. Kundi yung ganap na pananampalataya at ganap na pagbabago ng bawat isa sa atin sa harapan ng Diyos. Yun ang hinahanap ng Panginoon. Kaya nga, nakita ninyo, yung mundong ito, abalang lahat ng mga tao. Abalang-abala sila, yung mga estudyante, sinisikap na mag-aral para lamang magkaroon ng medalya. Yung mga magulang, nagsusumikap sa pagtatrabaho, sa pag-aaral ng kanilang mga anak. Yung mga tao sa salibutan, abala sila para lamang makamtan nila yung mga pangarap nila sa buhay. Kasi may mga bahalak sila, may mga plano sila sa buhay nila na gusto nila makamtan. Lahat ng yan gusto nila. Yung mga pangarap sa buhay, bawat isa ay namumuhay para sa pansarili. Ang bawat isa ay namumuhay para sa hinaharap, sa future, sa mga bagay na kung saan nagpupursige sila. Nagsusumikap sila, nagpupursige. Pero lahat ng yan po ay mawawalang kabuluhan. Dahil lahat tayo is pansamantala lang tayong mabubuhay sa mundong ito. Darating ang panahon, kahit malakas ka, bata ka, maaari kang mamatay anumang oras. Lahat tayo ay darating sa kamatayan. Kaya nga, lahat ng tao dito sa mundong ito is mamamatay. Gaya ng sabi ni Jesus Christ, maghihirap ka hanggang sa malibing dahil sa alabok. Doon ka nanggaling. Sa lupang alabok ay babalik ka rin. Malinaw. Nagpapakahirap ka sa buhay mo. Gayong, nandun na yung sinabi ng Panginoon, maghihirap ka hanggang sa malibing. So, nagpapakahirap tayo sa buhay natin hanggang sa kamatayan. Alam niyo po dito sa South Korea, ang mga tao nagtatrabaho lang sila, trabaho. Na-realize ko yan nung nag-abroad kami dito sa South Korea, ang mga tao wala silang kasiyahan sa buhay nila. Wala silang kasiyahan, wala silang nararamdamang kasiyahan. Ang tanging naiisip nila magtrabaho. Kaya nga kahit ang mga matatanda na ugad-ugad na yung nagtatrabaho pa rin sa factory. Mga matatanda na nasa daan, na namumulot ng mga basura, na pupunta ng junction para lang makapagpalit ng Lahat sila nagtatrabaho. Ganun ang buhay dito sa South Korea na kung saan hindi ka mabubuhay kung hindi ka magtatrabaho doon sa South Korea. Hindi katulad dito sa Pilipinas,
Pag wala kang trabaho, magtanim ka lang ng mga gulay, mabubuhay ka. Magtrabaho, kahit wala kang trabaho, kasama mo yung pamilya mo, masaya ka. Doon sa South Korea, may mga anak sila, pero yung mga anak nila, hindi sila magbibigay ng tulong sa mga magulang. Kasi nga, ang kultura nila doon sa South Korea, ang bawat isa sa atin kinakailangan magtrabaho. Buhayin mo ang sarili mo, kahit na pinanganak mo ko, kahit na pinag-aral mo ko. Darating ang panahon, ganyan din ang gagawin sa akin ng aking mga anak. Kung ano ang ginawa mo sa iyong anak, ganun din. Lahat tayo is magtatrabaho para sa pansarili natin. Ganun ang kultura ng South Korea. Kaya nga dito, nagulat nga ako eh. Dito napakasarap ng buhay ng mga tao. 40 years old pa lang, mga magulang hindi na nagtatrabaho. Pinuprovide ng kanilang mga anak. Pero sa South Korea, hindi ganoon. 70 years old, 75, nagtatrabaho pa rin kasi kailangan niya mabuhay sa pansarili niya. Dito, pinagpala yung lupa. Nakakapagtanim ng gulay ang mga tao. Nabubuhay kahit walang pera. So, tayo mga kapatid, as a Christian, namumuhay tayo sa maraming bagay na kung saan kinakailangan nating natanggapin yung reality ng buhay na malapit na dumating si Jesus Christ. Amen. Malapit na dumating si Jesus Christ. Ugod-ugod ka na, nagtatrabaho ka pa, malapit na dumating si Jesus. Nagbabalak ka pa na magpatayo ng malaking building, nagbabalak ka pa na bumili ng ganitong klaseng sasakyan. Saka ka na maglilingkod kapag nakuha mo na yung gusto mo, kapag nakamit mo na yung mga bagay na gusto mo, saka na yan. Asan dun yung pagbabago? Asan dun yung pagbabago? Palabas na ipinapakita mo, nagbago ka, palabas na binago ka ng Panginoon sa buhay mo, at sa sarili mo rin naman, naghahangad ka rin ng pagbabago sa palabas. Ang gusto ng Panginoon, yung tunay na pagbabago na kung saan isusuko mo lahat. Amen. Sila Pedro nga, mahirap na ang buhay nila eh. Mangingisda na lang sila, pero nagawa pa rin nilang isuko yung buhay nila. Kaya nga sabi ni Jesus Christ eh, nung doon sa isang binata na mayaman, na nagtatanong kung paano ba siya magkakaroon ng buhay na walang hanggan, eh isuko mo yung kayamanan mo at sumunod ka sa akin. Pero ayaw niya, di ba? Kaya nga ang naging tanong ni Pedro, sabi ni Pedro, Lord, Guro, di ba kami, sinuko namin ang lahat. Ano naman mapapala namin sa pagsunod sa iyo? Ang sabi ni Pedro, ang sagot ng ating Panginoong Yesukristo, kayong lahat na sumusunod sa akin, sa huling araw kapag nahayag na yung aking paghahari, uupo kayong katabi ko. Amen. Kayong lahat na sumusunod sa akin. Hindi lang ang mga apostol, kundi kayong lahat na sumusunod sa akin, naging tapat na sumusunod sa akin, ay uupo sa nakatabi ko. Ibig sabihin, ipagkakalob ko sa inyo, lahat kayo na isinuko nyo ang buhay ninyo para lamang sa akin, sa pagsunod nyo sa akin, magkakaroon kayo ng buhay na walang hanggan. Kaya nga marami pong tao na tinawag, pero kakaunti lang pong pupunta ng langit. Ang dami mga Kristiyano. Pero kahit ang mga Kristiyano, nagpapaligsahan sila sa buhay. Hindi po para sa buhay na hinaharap, sa buhay na magkaroon ka ng buhay na walang hindi. Nagpapaligsahan sila kung paano nila may papakita talagang binago sila ng salibutang ito sa pamagitan ng palabas. Pag mayaman ka, magiging priority ka sa loob ng simbahan. Pag mayaman ka, priority ka ng mga kaibigan mo. Pag mayaman ka, pinapakinggan ka ng lahat ng tao. Kapag marami kang pera, lahat tama. Lahat ng sasabihin mo is tama. Naranasan ko na yan. May mga bagay na may kakilala kong ganyan na dahil sa mayaman siya, kahit na mali ang katuruan na sinasabi niya, tama pa rin. Dahil nga mayaman siya. Pero kapag wala ka ng pera, hindi ka papakinggan ng mga tao. Kapag walang-wala ka, hindi ka papakinggan at paniniwalaan ng mga tao. Katulad na lamang ni Jesus Christ. Si Jesus Christ, bakit niloob ng Diyos na ipinanganak siya sa sabsaban? Bakit niloob ng Diyos na doon, ipinanganak doon sa anak ng karpentero? Dahil gusto ng Panginoon na maipakita na ang mundong ito hindi nakabatay sa panlabas. Dahil mas higit na mas mahalaga yung kayamanan doon sa langit. Kaya nga yung tao na naghukay doon sa bukid, nung matagpuan niya yung kayamanan sa bukid,
Anong ginawa niya? Ibinenta niya lahat ng ari-arian niya at binili niya yung bukid na yun. Dahil may natagpuan siyang kayamanan doon. Kung kayo ay tunay na binago ng Panginoon, ibig sabihin natagpuan niyo na ang tunay na kayamanan sa buhay ninyo. Yun ang Panginoong Jesucristo. Dahil once na natagpuan niyo si Jesus Christ, matatagpuan niyo rin ang buhay na walang hanggan. Higit sa lahat, walang gamot para sa buhay na walang hanggan. Kahit na ang science, ginagawa nila ng gamot para lamang humaba ang buhay ng tao. Walang gamot para sa buhay na walang hanggan. Tangi si Jesus Christ lang. Kahit mahirap ka, kaya mong i-afford yung buhay na walang hanggan. Kahit wala kang pera, kaya mong i-afford ang buhay na walang hanggan. Ang dapat mo lang gawin is manampalataya ka sa ating Panginoong Jesucristo. At pagsisihan ang iyong mga kasalanan. Ang mga mayayaman, sinisikap nilang maging mayaman. Sinisikap nilang gawin ang lahat. Alam niyo po, yung hospital, yung doktor po na pinuntahan namin kay Tabita, nagulat kami sa edad niya, nasa magpi-50 years old na, pero yung mukha niya, nasa 30 lang. Alam niyo ano sabi niya? Nagpa-inject siya sa mukha niya, kung ano-ano na pinagawa niya sa mukha niya. Kasi nga, hindi pa daw siya handa na magkaroon ng wrinkles. Kaya nga ginawa niya, nagpaano siya sa mukha niya, nagpagawa siya. Kaya nga sabi namin, hala, magsisikwenta ka na, pero edad, parang yung mukha mo is 30. Ganon yung mga taong mayayaman na ginagawa ang lahat ng bagay, lahat ng paraan para lang may pakita sa mga tao yung pagbabago para sa buhay nila. Pero sa loob natin, yan ang hinahanap ng Panginoon. Hinahanap ng Panginoon yung tunay na pagbabago. Kaya nga sabi niya, ang tunay na Hudyo ay ang nabago sa puso't kalooban ayon sa Espiritu. Kung nasa inyo ang Holy Spirit, kapag nasa inyo na ang Holy Spirit, ano man ang katayuan ninyo sa buhay ninyo, mahirap ka man, wala ka man may pagmalaki, ang tunay na binago ay yung nasa iyo ng Holy Spirit. Dahil ang Holy Spirit ang maglilid sa iyo papuntang langit. Ang Holy Spirit ang maglilid sa iyo sa tamang pamumuhay sa salita ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos ang nagbibigay buhay para sa atin. Hindi yung mga bagay sa salibutan. Kaya magkamit ka man ng mga bagay sa mundong ito, kung wala ka naman pananampalataya at relasyon sa Panginoon, hindi ka magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya nga, ang sagot dito mga kapatid, dapat ka lang manampalataya sa ating Panginoong Jesucristo. Lahat ng mga pangarap mo, lahat ng yan, makamtan mo man yan, pansamantala. May papasa mo yan sa magiging salinlahi mo, pero yung mga susunod sa iyo, naipasa mo ba yung pananampalataya para sila'y magkaroon din ng buhay na walang hanggan? Hindi. Maging sa sarili mo nga, namumuhay ka sa maraming bagay. Namumuhay ka sa hilig ng laman. Paano mo iisipin na yung mga pamilya mo is magkakaroon sila ng buhay na walang hanggan? Gayong ikaw mismo. Hindi mo nga maipakita yung tunay na pagbabago. Yung tunay na binago ka ng Panginoong Jesucristo. Dapat tayo sa sarili natin, maipakita natin ganap yung pagbabago na ito mula sa puso. Yung dating tayo na pag-uugali natin, baguhin po natin. Mahirap man, mahirap baguhin ang pag-uugali. Pero kinakailangan po natin baguhin ang pag-uugali. Kasi sabi niya sa puso't kalooban, kaloob-looban yung tunay, na yung reality ng katauhan natin, yung kaluluwa po natin ang dapat mabago. Kasi sa panlabas, kaya natin magpanggap. Sa pananalita, kaya natin magpanggap. Sa pagiging mabuti, kaya natin magpanggap. Sa pag-iisip natin, kaya natin magpanggap. Sa pananalita, sa pagngiti, kaya natin magpanggap. Pero alam ng Diyos ang lahat ng iyan. Di ba sa Bible study natin, nung Friday, walang lihim na hindi malalantad. Alam ng Diyos yung mga bagay na ginagawa mo at alam ng Diyos kung anong nasa puso mo. Kung ikaw ay binago o kung ikaw ay nagpapanggap lang sa harapan ng Diyos, magpanggap ka man sa harapan ng mga tao, kilalanin ka man nila, maging mabuti man sila, sumikat ka man, pero sa harapan ng Diyos, sasabihin lang sa'yo ng Panginoong Jesucristo, hindi kita nakikilala. Napakasakit, di ba? Ang sakit na masabihan tayo ng Panginoong Jesucristo, hindi kita nakikilala. Samantalang yung mga tao, sikat na sikat ka, kilalang kilala ka. Pero si Jesus Christ na inaasahan mo, sabi niya nga, di ba? Ang kakaunting nasa iyo ay kukunin pa.
So walang matitira sa'yo. Kala mo, meron ka, pero sa harapan ng Panginoong Yesukristo, wala. Wala ka sa harapan ng Panginoon. Kaya sasabihin niya sa'yo, hindi kita nakikilala. Kaya nga, huwag niyong naisin na sumikat kayo sa mundong ito. Ang naisin ninyo na dapat makilala ka ng Panginoong Yesukristo. Amen. Kilala ka niya bilang isang anak niya. Amen. Hindi bilang sikat sa mundong ito, hindi bilang isang mayaman, hindi bilang isang tagumpay sa mundong ito, sa kalakaran ng negosyo, sa kalakaran ng lahat ng bagay sa trabaho, sa family, lahat ng yan. Kinakailangan ang ipakita mo sa Panginoon, Lord, dapat kilala mo ako. Dahil binago mo ako, dahil anak mo ako. Sikapin ninyong makasunod sa kalooban ng Diyos. Amen. Huwag ninyong sundin ang kalooban ng mundong ito, kundi ang Diyos mismo ang dapat nating sundin. Pero kung hindi ka tumatawag sa Panginoon, di ba? Kung hindi tayo tumatawag sa ating Panginoon, paano tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Kaya nga mga kapatid, hindi lahat ng sasabihin natin na, hindi naman ako katulad ni Adan eh. Hindi naman ako katulad ni Adan na kung saan nadaya ako ng demonyo. Mga kapatid, lahat tayo na namumuhay sa salibutang ito, naghahangad sa mga bagay sa salibutan, nagkakamali tayo na hindi tayo katulad ni Adan. Katulad din tayo ni Adan na kung saan nadaya tayo ng demonyo. Lahat tayo is katulad ni Adan. Walang masama, sasabihin natin, walang masama sa pag-aaral na magkamit ng medalya, walang masama na mangarap, walang masama na makamtan yung bagay na ito. Oo, walang masama. Pero katulad tayo ni Adan at ni Eva. Walang masama sa mga bagay na paghahangad. Pero, kung hindi ka naman tumatawag sa Diyos, kung hindi ka naman nakikinig sa ating Diyos, kanino ka nakikinig? Sa demonyo. Kung ang lahat ng mga pangarap mo, lahat ng ginagawa mo, ang lahat ng iyan, kung wala ang Diyos, ibig sabihin sa demonyo yan. Kung wala ang Diyos sa mga bagay na meron ka ngayon, hindi ka nagdarasal, hindi ka tumatawag sa Panginoon, hindi mo inaalam ang kalooban ng Diyos, sa palagay niyo, kanino galing yan? Sa Diyos ba? Sa demonyo galing yan. Lahat ng hinahangad ng tao, lahat ng yan, galing yan sa demonyo. Ibinibigay ng demonyo lahat ng paghahangad ninyo sa mundong ito para lang hangarin ninyo yung mga bagay sa salibutan. Kung paanong si Adan at si Eva natukso ng demonyo, hangarin na maging katulad ng Diyos. Ang tao man, hinahangad niya na maging mapagmataas dito sa mundong ito. Makilala siya ng mundong ito sa pamagitan ng mga bagay na meron siya. Kaya nga mga kapatid, huwag niyong isipin o huwag niyong sabihin, hindi ako katulad ni Adan na nadaya ng demonyo. Hindi, lahat tayo is nadaya ng demonyo. Kaya nga nagsusumikap tayo eh. Nagsusumikap tayo na may pakita sa mga tao na nagbago na tayo. Kinakailangan walang magbabago sa iyo. Maghirap ka man, kung loobin ng Diyos, maghirap ka. Sabi nga ng Panginoon sa Revelation eh. Sabi niya, ang itinakdang mamatay sa hirap ay mamamatay sa hirap. Ang itinakdang mamatay sa digmaan ay mamamatay sa digmaan. Kung saan kadali ng Panginoon, doon ka. Kung anong loobin ng Diyos, doon ka. Huwag mong ipagpilitan. Kinakailangan masunod pa rin ang kalooban ng Diyos. Hindi tayo ang masusunod. Kung ano ang gusto ng Diyos, ganun ang gusto niya. Dapat nating sundin iyon. Amen. Pero ang tao, kapag siya'y nasa mahirap na sitwasyon, Lord, hindi ko tanggap ito. Hindi ko tanggap yung ganitong bagay na mahirap kami. Naglilingkod ako, dapat pagyamanin mo ko. Paano kung gusto ng Diyos na nandiyan ka lang sa pagiging mahirap? Kaya nga nabanggit ni Pablo eh. Hindi natin masusumbat ang Diyos kung ginawa tayong mumurahing palayok. Kung ginawa ng Diyos na tayo isang mumurahing palayok, anong magagawa natin? Anong may susumbat natin sa Diyos kung gawin tayong isang mumurahing palayok? Kung mahirap tayong ginawa ng Diyos, mahirap tayo. Si Jesus Christ, mahirap. Anak siya ng Diyos. Hari siya ng mga hari, pero hindi niya ginawang hari agad-agad. Ginawa niyang mas mababa sa lahat ng mas mababa. Itinuring siya makasalanan na kahit walang kasalanan. Pero itinaas ng Diyos. Nakamtan niya ang pagiging Diyos.
yung ganap nyo na pagiging Diyos dahil sa pagsunod niya sa kanyang Ama. Amen. Kahit na siya'y anak ng Diyos, inalis niya yung pagiging Diyos niya. Namuhay siyang katulad ng mga tao. Namuhay siyang katulad ng tao na kung saan nais niya na may paunawa sa atin na kung tayo'y mamumuhay mula sa mababa, kapag tayo nagtagumpay, itataas tayo ng Diyos. Kaya nga si Jesus Christ ang naging halimbawa sa ating lahat eh. Naging halimbawa kung paano sumunod sa kalooban ng Diyos eh. Pero tayo, gusto natin maging upgrade tayo eh. Simula nung nakilala natin si Jesus Christ, simula nung naging Kristiyano tayo, gusto natin agad upgrade. Lord, gusto kong maganda sasakyan. Lord, gusto ko ng magandang bahay. Gusto ko ng negosyo, magandang family, pamilyado, maganda, mabubuting mga anak, mabait na asawa. Parang perpekto lahat, wala nang pagkukulang. Hindi ganun. Si Jesus Christ nga isinaad sa Biblia, sa Isaias na kung saan, yung mukha niya parang hindi siya gwapo na kung saan, hindi katangi-tangi yung pagmumukha ng ginawa ng Diyos para sa kanya para hindi siya makitaan ng pagkakamali ba. Na kung saan hindi siya magugustuhan ng mga babae. Ginawa ng Diyos yun, ang bagay na yun, para ipakita yung nasa ground tayo lagi. Hindi natin naisin yung bagay na may pakita lang natin, palabas tayo, maganda yung pananamit natin, may mga alas tayo, ang ganda ng fashion natin, may mga bags tayo ng mga Louis Vuitton. Lahat ng yan, ipinapakita natin sa panlabas lang yan. Kahit anong meron ka, kung wala ka namang Diyos, wala ka pa rin buhay na walang hanggan. Kaya nga kapatid, nais ng Panginoon para sa atin na dapat magtiwala tayo sa ating Panginoon. Amen. Pakita natin yung tunay na pagbabago natin. Hindi sa panlabas, kundi mula sa puso. Kaya nga mga kapatid, yung mga bagay na hinahangad natin sa buhay na ito, kung hindi tayo tumatawag sa Panginoon, ito'y walang kabuluhan. Dahil lahat ng yan, mga bagay na yan, galing yan sa dyablo. Tandaan ninyo, kahit ang dyablo, kaya kayong pagpalain. Kaya niyang ibigay yung mga bagay na hindi ibinibigay ng Diyos. Hindi nga ibinibigay ng Diyos yan sa iyo. Kasi nga alam ng Diyos na malilihis ka ng landas. Pero dahil ayaw natin pakinggan ng Diyos sa kanyang kagustuhan, yung kagustuhan natin na masusunod, gagawa tayo ng daang liko. At ang demonyo ang tutugon sa atin dahil namumuhay na tayo sa likong daan. Dahil ang demonyo ay nasa kadiliman. Kapag lumiko tayo, panigurado ang demonyo ang kikilos sa buhay natin. Kaya nga magtataka ka, kala mo galing yan sa Diyos. Ayaw nga ng Diyos ibigay sa iyo eh. Tapos biglang may dumating sa iyo, magtaka ka, yan ay galing sa demonyo. Kung hinihiling mo yan, pero hindi binibigay ng Diyos para sa iyo. Kapag may binigay sa iyo, ang demonyo, sigurado, ikaw ay malilihis ng landas. Mapapalayo ka sa Panginoon. Kaya nga mga kapatid, kapag binago ka na ng Panginoon, kilala mo na si Lord. Kaya nga sabi ni Jesus, di ba? Ang mga tupa ko, kilala yung boses ko. Lumalayo sila kapag hindi yung boses ko yung naririnig nila. Tayo, bakit hindi natin nalalaman ito'y kalooban ng Diyos o hindi kalooban ng Diyos? Kaya nga may gift of Holy Spirit eh. Ma-discern mo kung yan ay kalooban ng Diyos o kalooban ng Diablo eh. Binigyan tayo ng gift of Holy Spirit na malaman kung yan ba'y galing sa Diyos o galing sa demonyo. Isa yung karakter ng Holy Spirit para sa atin. Lahat tayo binigyan ng karakter ng ganon. Hindi lang natin matanggap yung mga bagay na dumarating sa atin. Kaya nga, binabaloktot natin yung katotohanan na kung saan kalooban ng Diyos na manatili ka dyan, pero hindi. Hindi ang kalooban ng Diyos. Maniniwala ka sa bulong ng demonyo. Huwag kang maniwala sa demonyo. Kahit ang kayamanan, hindi ka dadalhin yan sa langit. Maniwala ka sa kalooban ng Panginoon. Dahil ang kalooban ng Panginoon, ang lahat ng plano niya is makakabuti para sa iyo. Kaya nga mga kapatid, lahat tayo, dapat sa Diyos tayo nagtitiwala. Hindi sa sariling sikap, hindi sa sariling panlabas, kundi sa Diyos mismo. Dahil ang Diyos mismo talagang babaguhin tayo mula sa puso, hindi sa panlabas. Nakita ninyo,
Ang gusto ng Panginoon, isuko natin yung mga bagay sa salibutan, tapos hinahangad naman natin yung mga bagay sa salibutan. Para bang kinakalaban natin ang Diyos. Ang gusto ng Diyos, isuko mo, pero gusto natin, i-accept natin. Sinong ina-accept natin? Ang demonyo yung ina-accept natin, hindi ang Diyos. Kasi ang gusto ni Lord, ilabas mo. Isuko mo lahat, isuko mo lahat, isuko. Tayo, accept lang tayo ng accept. Kabaliktaran naman sa gusto ng Diyos. Naglalaban ng dalawa. Ang Diyos, gusto niya mamuhay tayo nagtitiwala sa Diyos. Hindi tayo nagtitiwala sa mga bagay na meron tayo. Kaya nga itinuro ng Panginoong Yesus ang panalangin na bigyan mo kami ng pagkain sa araw-araw. Ibig sabihin, araw-araw kang magdarasal sa Panginoon. Araw-araw kang tatawag sa Panginoon. Lord, ano bang dapat kong gawin ngayong araw na ito? Lord, papasok ako ng trabaho. Lord, magbubukas na ako ng tindahan. Lord, papasok na ako ng eskwelahan. Araw-araw kang tatawag sa Panginoon. Hindi ka lang isang beses tumawag, minsan lang sa isang buwan. Lord, pagpalahay mo ako sa buong buwan na ito. Pagyamanin mo ako. Hindi ganun ang Panginoon. Ang gusto ni Lord, araw-araw magkausap kayo. Yun ang tunay na binago ni Lord. May relasyon na kayo. Nakakatawag ka sa Panginoon kasi may relasyon ka na. Binago ka na ni Lord sa buhay mo. Kilala mo na yung boses ng Panginoon at kilala ka rin ng Panginoon. Diba? Kaya nga mga kapatid, kapag yung mga bagay na nakakamtan po natin, hindi nyo itinawag sa Panginoon at hindi ang kalooban ng Diyos, yan ay galing sa demonyo. Lahat ng yan is galing sa demonyo. Bagkus nga, yung hinahangad natin sa salibutan, yung hinahangad natin yan, yan pa yung bagay na magpapahamak sa atin na magdadala sa impyerno. Yan yung mga bagay na yan. Kaya nga, walang masama. Walang masama sa mga bagay na gusto natin sa mundong ito kung ipagkakatiwala natin ang lahat sa Diyos. Amen. Walang masama sa mga bagay na gusto natin kung ipinagpe-pray natin yan sa Panginoon. Amen. Pero ang masama, hindi po natin ipinagpe-pray. Ang masama, pinagpipilitan natin na kahit hindi kalooban ng Diyos. Yun ang masama. Ang mabuti dyan, magtiwala tayo sa Panginoon. Pero dahil nga hindi tayo tumatawag sa Diyos, hindi tayo, kung ano man yung kalooban ng Diyos, hindi natin gusto. Dahil nga ayaw natin sundin ang kalooban ng Diyos. Hindi lang yan. Hindi tayo namumuhay sa kalooban ng Diyos, kundi sa sarili na natin gusto. Kagustuhan ng ating laman, yung tagumpay mo, hindi yan tagumpay ng sa sarili mo lang. Meron at meron tumutulong sa inyo. Merong tumutulong sa inyo sa tagumpay niyo dahil nga hindi ka man tumatawag sa Diyos at ayaw mong pakinggan ang kalooban ng Diyos. Sinong tumutulong sa atin? Sinong tumutulong? Kung alam niyo kung sino tumutulong sa inyo, ang demonyo po ang tumutulong sa atin. Kapag nagnanais tayo ng mga bagay sa salibutan ito, galing sa salibutan ng pagnanais natin, hindi ang Diyos ang tumutulong sa inyo, kundi ang demonyo. Ang demonyo ang tumutulong sa inyo. Sabi nga niya sa Mateo chapter 4, verse 8 to 10. Ang sabi niya, pagkatapos, dinala naman siya ng dyablo sa isang napakataas na bundok at ipinakita sa kanya ang lahat ng kaharian ng daigdig at ang kapangyarihan ng mga ito. Sinabi ng dyablo sa kanya, ibibigay ko sa iyo ang lahat ng ito. Magpaterpa ka at sasamba sa akin. Yun ang kahilingan ng demonyo. Yun ang kahilingan ng demonyo. Ibibigay niya lahat ng bagay sa mundong ito. Kaya niyang ibigay, kahit ang kapangyarihan ng mundong ito, ibibigay niya sa iyo. Basta, sambahin mo lang ang demonyo. Sino ang demonyo? Sino ang hari ng salibutan? Sinasabi ng Biblia, ang demonyo. Kaya nga yung paghahangad niyo sa salibutan, hindi ang Diyos ang tumutugon sa inyo, kundi ang dyablo mismo. Dahil sa paghahangad natin sa mga bagay sa salibutan, naririnig yan ng demonyo, hindi nyo alam. Iniisip niyo galing yan sa Diyos, pero hindi kayo sa Diyos nagdarasal, kundi sa demonyo. Dahil ang gusto ng Diyos, isuko mo nga yan, di ba? Ilang beses binanggit ng Biblia na huwag kayo mamumuhay sa hilig ng laman. Ibig sabihin ng hilig ng laman, kasama na dyan yung pamumuhay sa salibutan, sa mga bagay sa salibutan. Dahil alam ng Diyos, ibinigay na sa Kanya, sinabi na nga ng demonyo, ibinigay
Nasa akin ang kapangyarihan sa sanlibutan ito. Kaya nga, kaya kong ibigay sa iyo lahat ng gusto mo sa sanlibutan. Basta, sambahin mo lang ako. Kung ang Diyos hindi nakikita, ang diablo nga. Pati ang diablo hindi mo nakikita. So, sa pamagitan ng sanlibutan ito, ipinapakita na sinasamba mo na ang diablo. Kung tayo, nagsisimba tayo sa loob ng simbahan, tayo, paano natin sinasamba ang demonyo? Diyan, sa labas mismo, sa sanlibutan. Sinasamba mo ang demonyo sa pamagitan ng pagmamahal mo sa sanlibutan. Kaya nga, sabi niya, kaya't sumagot si Jesus, lumayas ka, Satanas. Sapagkat nasusulat ang Panginoon mong Diyos, ang dapat mong sambahin at siya lamang ang dapat mong paglingkuran. Malinaw na ang Diyos lamang, ang Panginoong Diyos lamang ang dapat sambahin at paglingkuran, hindi kasama ang demonyo dito. Yung kinikilala nating Diyos na magbibigay sa atin ng buhay na walang hanggan, kinikilala lang natin siya tuwing tayo pagpapalain, tuwing tayo'y tinutugon sa ating mga kahilingan. Pero kapag hindi na tayo tinutugon ng Diyos, hahanap tayo ng ibang tutugon sa atin. Kala natin sa sarili nating lakas lang yan, kakayahan. Hindi, may tumulong sa atin. May tumulong sa inyo, maniwala kayo may tumulong sa inyo na dahil sa pagnanais ninyo, nakapasok ang demonyo sa inyo. Kaya niyang ibigay lahat ng yan. Para lamang itakwil mo ang Diyos at sasanlibutan ka. Kaya nga may mga Kristiyano po na bumabalik sa sanlibutan. Dahil sa paghahangad nila sa buhay, dahil sa paghahangad nilang yumaman, dahil sa paghahangad nilang umasenso, dahil sa paghahangad nila sa mga bagay sa sanlibutan, lumalayo sila sa Panginoon. Maraming mga Kristiyano po ang naligaw dahil lamang sa tukso ng demonyo. Kaya niyang ibigay lahat ng gusto mo. Lahat ng gusto mo, ibibigay niya ng maluwag sa kalooban mo. Kaya niya yan. Magiging masaya ka. Pero ang bunga na ito is magkakaroon ka ng kamatayan sa impyerno. Kapalit ng pagsamba mo sa mga demonyo. Kapalit ng pagsamba mo sa sanlibutan. Kaya nga mga kapatid, nakita ninyo yung karakter ng demonyo dito? Yung karakter niya, laging gusto niya doon sa taluktok ng bundok. Ganun kataas yung hangarin ng demonyo. Maging sa pagpapakita ng mga bagay sa kapangyarihan sa mundong ito, ginawa ng diablo doon pa sa taluktok ng bundok. Kasi gusto ng diablo, doon hanapin mo ang diablo doon sa taluktok. Nang sa gayon, maging ikaw man, makita ka ng mga tao sa baba na ikaw ay nasa taas na. Kaya nga marami pong mga tao mapagmataas. Yumayaman lang sila, nagiging mapagmataas na sila. Umaasenso lang sila, nagiging mapagmataas na. Dumarami lang ang karunungan, nagiging mapagmataas na sila. Dahil yan ang gusto ng demonyo. Samahan mo ko sa taluktok na ito. Nang sa gayon, tayong dalawa. Makita tayo ng mga nasa baba at tayo sambahin ng mga tao. Pero ang totoo niyan, ang diablo. Ang diablo ang sinasamba po natin. Ginagaya lang natin yung karakter ng demonyo na gusto natin din maging nakatayo tayo sa taluktok, nakitang-kita ng lahat ng mga tao yung pagbabago sa buhay po natin. Pero para kay Lord, walang kwenta yung pagbabago na yan, walang kwenta lahat ng kayamanan na yan kung hindi na bago ang puso mo. Ang puso ang hinahanap ng Panginoon. Amen. Kay David, hinahanap niya, sabi niya, kay David, 7 sila magkakapatid. Ang mga kapatid niya, gwapo. Pero anong sabi ng Diyos kay Propeta Samuel? Hindi ako nakatingin sa panlabas na anyo, kundi sa puso. Amen. Nakita ng Diyos yung puso ni David. Hindi yung mga kapatid ni David na gwapo. Ang kikisig, ang gugwapo ng mga kapatid ni David. Pero anong sabi ng Diyos kay Samuel? Hindi sa mukha, kundi sa puso. Amen. So, malinaw po mga kapatid. Ano man ang estado ng buhay mo, pantay-pantay tayo sa harapan ng Diyos dito sa puso. Nakabatay ang Panginoon. Amen. Kaya si Lazaro, isang pulube, sa puso niya, sa panlabas niya, punong-puno siya ng sugat. Mahirap siya, punong-puno siya ng dumi, pulube. Pero sa loob niya, kasama niya si Lord sa buhay niya. Amen. Kaya nagkaroon siya ng buhay na walang hanggan eh. Kaya nga tayo, hindi tayo maka-moving forward kasi nga, hinihila tayo ng hilig ng laman.
Kahit anong calling sa atin ng Panginoon, anong calling ng Panginoon sa buhay natin, hindi tayo makagawa na lumaya dahil lamang sinasakop tayo, nagagapos tayo ng kadena ng hilig ng laman. Pag sinabing hilig ng laman, lahat ng bagay na gusto mong mangyari sa buhay mo na hindi saklaw ng espiritual na pamumuhay. Lahat ng yan is gapos ng demonyo. Tandaan po ninyo, pagpapalain tayo ng Panginoon, pero yung pagpapala ng Panginoon, gagamitin natin yan para sa karangalan ng Diyos. Hindi sa pansarili. Kaya nga kahit sa trabaho natin, pinagpapala tayo ng Panginoon, nagtatrabaho tayo, kumikita tayo ng pera, anong ginagawa ng mga tao as a Christian? Hindi sila nagbibigay ng offering. Hindi sila nagbibigay ng tithes. Ibig sabihin, namumuhay pa rin kayo sa hilig ng laman. Hindi nyo magawang isuko yung bagay na iyan. Ibig sabihin hanggang ngayon, tali pa rin kayo sa pamumuhay, sa hilig ng laman na kung saan nabago ka sa ibang parte. Pero mula sa puso, hindi ka nabago. Nabago ka ng salita ng Diyos, nakilala mo ang katotohanan patungkol sa salita ng Diyos. Pero yung pagsuko mo sa mga bagay na gustong-gusto mo, hindi mo kayang isuko magpahanggang ngayon. Ibig sabihin, hindi ka pa talaga nabago. Ang tunay na bago ay yung isinuko na niya ng buong-buo sa Panginoon. Amen. Kaya hindi yan ganap na pagbabago. Sa ngayon, nakilala mo ang Panginoon. Sa ngayon, naranasan mo si Lord sa buhay mo. Sa ngayon, alam mo ang salita ng Diyos. Pero alam din ng Diyos sa puso mo na hindi mo yan isinusuko. Katibayan yan na hindi mo pa isinusuko ang lahat. Hindi mo kayang ibigay sa Panginoon ang bagay na iyon. Hindi ka pa talaga ganap. Hindi pa ganap yung pagmamahal mo sa Panginoon. Kung naniniwala ka na iiwan mo ang mundong ito, para saan pa yung paghihirap mo? Kung ang mga bagay na pagpapala sa buhay natin, tinutugon ka ni Lord, binibigyan ka niya ng trabaho, nakaraos ka sa buong buwan, dumating ang sahod, pero hindi mo magawang ibigay sa Panginoon para sa Kanya, gaano kalaki kaya ang pag-ibig mo sa Panginoon? O mas malaki ang pag-ibig mo para sa pansarili mo kaysa sa Diyos? Kung ganap talaga na malaki yung pag-ibig mo sa Diyos, gagawin mo lahat para sa Panginoon. Hindi na kinakailangan pantanungin kung magkano ibibigay mo, at kung paano ka magbibigay. Alam mo sa puso mo kung mahal mo ang Panginoon. Dahil si Lord, hindi na tayo kinakailangan pantanungin pa. Ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak. Alam na niya na mapupunta tayo ng impyerno. Ibinigay niya ng buong-buo ang kanyang anak upang sa gayon magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen. Tayo, hindi natin kayang ibigay yung tunay na pag-ibig natin sa ating Panginoon. Mas minamahal pa natin ang salibutan kesa sa pagsunod sa kalooban ng ating Panginoon. Kung tunay tayong nabago sa puso, etong puso na ito ay templo ng Holy Spirit. Dapat naririnig mo si Holy Spirit. Kung tunay kang binago at kung tunay kang nabago na ng Panginoon, dapat naririnig mo si Holy Spirit. Ang daming mga Kristiyano na hindi kilala si Holy Spirit. Ang daming mga Kristiyano na hindi naririnig si Holy Spirit. Ang daming mga Kristiyano na hindi nararanasan si Holy Spirit. Ang dami. Super dami. Kakaunti lang ang nakakarinig sa boses ng Holy Spirit. Naririnig man ng iba, nire-reject pa rin si Holy Spirit. Pero mas marami pa rin ang hindi nakakaranas sa Holy Spirit. Kaya nakakatakot. Pagdating ng huling araw, magugulat tayo kahit nasa loob tayo ng simbahan. Magugulat kayo, wala na ang katabi ninyo. Magugulat kayo. Yung iniisip nyo na tao na yun na mahirap, na masamang tao, pero siya pala ang mapupunta ng langit. Ikaw na nagsusumikap na sa panlabas, na may papakita sa mga tao, pinagpapala ka ng Diyos, pabor na sa iyo ang Diyos dahil punong-puno ka ng biyaya. Huwag mong ipagmalaki ang biyaya. Dahil ang biyaya na yan, kayang ibigay yan ng Diablo sa buhay natin. Huwag kayong mainggit sa biyaya ng ibang tao. Mainggit kayo sa mga taong nasa langit. Mainggit kayo sa mga taong naglilingkod sa Diyos. Mainggit kayo sa mga taong lahat ay ginagawa para parangalan ng Diyos. Yun ang mga taong dapat niyong kainggitan. Huwag kayong mainggit sa taong mayroon siyang sasakyan,
tagumpay siya sa buhay niya, maganda yung buhay niya, maganda yung buhay ng pamilya niya, maganda, maayos, kumpleto ang pamilya. Huwag kayo mainggit. Ang ikainggit ninyo, yung magkaroon ka ng buhay na walang hanggan. Yun dapat. Kasi sa mundong ito, lahat ng ito is panlabas lang. Panlabas lahat ng mga bagay na nakikita ng ating mga mata. Pero sa loob-looban natin, yung ating kaluluwa is umiiyak. Kung alam lang ninyo, kung naririnig lang ninyo yung kaluluwa ninyo, nagsusumamo, please, tanggapin mo salita ng Diyos. Please, magsisi ka na. Pero dahil nga, mas nangingibabaw yung hilig ng laman, walang lakas ang ating kaluluwa. Kaya nga sabi ni Jesus Christ, magdasal kayo. Magdasal kayo na sa gayon, hindi kayo matukso ng demonyo. Pero hindi tayo nagdarasal. Nagtatrabaho ka na. Gumising ka na ng umaga. Wala ka pa rin prayer. Kumain ka na, tapos na ang pagkain mo, hindi ka pa rin nakapagdasal. Natapos buong maghapon ng pagtatrabaho, hindi ka man lang nakapagdasal. Hindi ka man lang nakapag-pray. Lord, thank you na pagtagumpayan ko ang trabaho na ito sa tulong mo. Parang wala kayong relasyon sa Panginoon. Paano yung masasabing binago kayo ni Lord kung wala naman pala kayong relasyon sa Diyos? Paano yung masasabing binago kayo kung hindi naman pala kayo nagbabasa ng Bible? So, sinong bumago sa inyo? Sarili ninyo. Demonyo ang bumago sa inyo sa buhay ninyo. Hindi ang Diyos. Dahil kung ang Diyos ang bumago sa inyo, maririnig at maririnig niyo siya nagsasalita sa inyo. Amen. Hayagan ng Diyos. Hayagan siyang nangungusap sa bawat isa sa atin. Bakit hindi natin marinig ang Diyos? Kasi nga, nabablock tayo ng mga bagay na gusto natin sa buhay natin. Nabablock tayo ng mga bagay na hinahangad ng ating laman. Kaya nga, yung pagbabago na sinasabi natin, lahat ng is panlabas lang. Pakitang tao, lahat ng yan na pagbabago sa buhay natin. Kaya nga, ginagawa ng mga tao sa mundong ito, naghihilaan sila. Naghihilaan sila, pakitaan sila ng biyaya, pinopost nila sa FB, pinagpala kami, salamat sa Diyos. Hindi yan totoo. Pagpapakita lang yan sa maraming mga tao. Ang tunay na pagbabago, ipakita ninyo kung paanyong isinuko ang lahat sa harapan ng Diyos. Kaya nga malinaw na sinasabi ng Panginoon, ang Panginoong Yesus sa isang mayaman, isuko mo lahat, sumunod ka sa akin at maglingkod. Ang tunay na binago, yun ay yung taong naglilingkod na sa Diyos. Hindi yung ministry ang binabanggit ko. Yung tunay na ministry na sinasabi ko sa inyo, yun yung naririnig mo na. Yung Diyos mismo nangungusap na sa iyo. Alam mo na kung ano sinasabi ng Diyos. Kapag sinabi ng Diyos sa iyo, lumakad ka, lalakad ka. Kapag sinabi ng Diyos, magbigay ka, magbibigay ka. Kapag sinabi ng Diyos na magpatawad ka, magpatawad ka. Naririnig mo siya sa tenga mo. Nangungusap ang Holy Spirit sa iyo. Hindi yung naglilingkod ka lang, nagmi-ministry ka lang, kumakanta ka, nagdadrum, nagigitara. Lahat ng yan ginagawa mo, pero hindi mo naririnig si Holy Spirit. Hindi yan ministry. Passion yan. Lahat tayo may kakayahan. Kahit taga sa libutan, kaya maggitara, kaya nila mag-drum, kaya nilang kumanta, maganda yung mga boses nila, mga tao sa salibutan. Pero sincerity, sa puso natin, dapat naririnig natin ang Diyos. Naririnig natin ang Diyos, yung tinig niya mismo. Kaya nga, lahat ng meron ka without God, lahat ng yan ay mula sa demonyo. Kung wala kang relasyon sa Diyos, tagumpay, lahat ng kayamanan, kasikatan, lahat karangyaan, mga gamit, lahat ng yan. Kung wala ang Diyos sa buhay mo, wala kang pagtawag sa Diyos, lahat ng yan ay mula sa demonyo. Kaya nga, lahat tayo binigyan ng bukas na kaisipan. Sabi nga ng Panginoong Jesucristo, sa pagsasalita niya ng talinghaga, di ba? Sila, hindi inallowed na maunawaan yung talinghaga, pero kayo, naunawaan ninyo. Dahil kayo, inallowed ng Panginoon kasi nga, pinili niya kayo. Pero bakit nananatiling sarado ang inyong mga mata? Nananatiling sarado ang tenga ninyo, ang puso ninyo. Bakit hindi ninyo marinig ang panawagan sa inyo ng Panginoon? Dahil hindi pa talaga ganap yung pagsuko ninyo at pagtanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Kung tunay tayong binago ng Panginoon,
Alam mo na kung anong ibig sabihin ng pagsunod sa kalooban ng Diyos. Isuko mo lahat sa Panginoon. Problema man yan, isuko mo sa Panginoon. Lahat ng yan, isuko mo. Sa paggising mo sa umaga, lahat ng yan, dapat nagdarasal ka na eh. Sa mga bagay na desisyon mo, mga kapatid, sa mga desisyon mo, inalam mo ba na yan ay kalooban ng Diyos o hindi? Baka hindi yan kalooban ng Diyos, pinagpupursigihin mo, pinagpipilitan mo pa rin. Kung hindi kalooban ng Diyos, hindi nagsalita sa iyo ang Diyos, maghintay ka. Huwag kang gumawa ng hakbang. Hanggat hindi nangungusap ang Diyos sa iyo, huwag kang titigil na magdasal. Amen. Hanggat hindi nagsasalita ang Diyos o gumagamit ng ibang tao para sabihin sa iyo, ito yung bagay na nais mong malaman sa Diyos, ibig sabihin, magpatuloy ka sa pagdarasal. Kapag ginamit ng Diyos yung ibang tao, sinabi sa iyo yung bagay na gusto mong malaman, doon, lumakad ka na. Dahil yun ang kalooban ng Diyos. Pero kahit magsalita man ng Diyos para sa atin, kapag sinabi ng Diyos na hindi ko kalooban, huwag tayong gagawa ng hakbang. Kaya nga mga kapatid, yung kalooban ng Diyos, dapat nating malaman. Paano natin malalaman ang kalooban ng Diyos? Kung hindi tayo nagdarasal. Magdasal man tayo, isang beses lang tayo magdasal. Tama na yun. Gusto natin, makamtan na natin yung hiniling natin. Sapat na yung isang beses lang magdasal. Hindi mo man lang narinig kung ano bang kalooban ng Diyos, kung ayaw niya o hindi. So yung paghahangat natin, yun ay parang sa sarili na lang natin yan. Dala na lang yan ng pagnanasan ng ating damdamin. Kaya nga nagagawa natin yung mga bagay na gusto natin. Yung mga bagay na mabuti, ibig sabihin, lumalakad tayo without God, without permission ng Diyos. Lumalakad tayo kung hindi natin aalamin yung kalooban ng Diyos. Dahil kung kalooban ng Diyos ang lahat ng yan, sigurado is magsasalita siya. Kaya nga, dahil sa sarili natin na kagustuhan, ito yung nagdudulot sa atin ng mga pagkakasala. Kapag hindi natin inaalam na ito'y kalooban ng Diyos o hindi. Sabi niya nga sa Santiago chapter 1, verse 15, kapag ang nasa ay tumubo at naguugat sa kanyang puso, magbubunga ito ng pagkakasala. Kapag ang kasalanan ay lumala, ito'y hahantong sa kamatayan. So, ito'y kamatayan papuntang impyerno, mga kapatid. Itong pagnanasa na ito, na nasa ng laman na ito'y, kapag ito'y tumubo at nagugat, ito'y lumalala, ito'y magkakaroon ng kasalanan. Ito'y magbubunga ng kamatayan. Kaya nga sa verse 16, 17, huwag kayong padaya, mga kapatid, kung minamahal. Ang lahat ng mabuti at ganap na kaloob ay buhat sa Diyos. Mula sa Ama na lumikha ng mga tanglaw sa kalangitan, hindi siya nagbabago o nagpapakita ng bagyamang pagbabago. Kung ano sinabi ng Diyos, sinabi niya. Oo, laging oo ang Diyos. Pero kapag sinabi niyang hindi niya kalooban. Dapat hindi tayo magdedesisyon kundi ang Diyos mismo. Kaya nga sabi ng Diyos huwag kayong padaya. Anong ibig sabihin na huwag kayong padaya? Kapag sinabi ng Diyos, hindi ko to ibinigay, tapos biglang dumating sa iyo, ibig sabihin, yun yung sinasabi ko sa inyo kanina. Nagaling sa demonyo. Kasi nga pinagpipilitan mo lang. Kapag ayaw ng Diyos, ayaw ng Diyos. Kapag hindi nakagustuhan ng Diyos, huwag mong ipagpilitan. Dahil sinasabi ng Panginoon, huwag kayong padadaya, mga kapatid. Sabi niya, huwag kayong padadaya, mga kapatid. Pero kung ito ay nakaka-apekto na sa inyong pananampalataya, nakaka-apekto na sa inyong relasyon sa Diyos, sa spiritual mong pamumuhay, yan ay hindi kalooban ng Diyos. Hindi na yan kalooban ng Diyos, mga kapatid. Kapag sumusobra tayo sa salibutan, alam niyo, yung sa pagla-live sa TikTok, dati, nawili ako sa pagla-live sa TikTok kasi iniisip ko, kikita ako ng pera dun Pero sabi ko sa sarili ko, parang umaasa na ako sa mga tao. Umaasa na ako na kumita ng pera. Try ko kaya na itigil yung pagla-live. Tignan ko kung kikilos sa akin ng Diyos at titignan ko kung God provided. Magtitiwala ako sa Panginoon, hindi ako magtitiwala sa live. Alam niyo,
Walang pumapasok na pera pero nagtiwala ako sa Panginoon. Ang daming mas higit pa yung tulong na dumating sa buhay ko. Amen. Dahil kung magtitiwala ako sa sarili kong kakayahan, kung nakaka-apekto na ito sa spiritual kong pamumuhay, kung nakaka-apekto na ito sa relasyon ko sa Diyos, hindi na ito kalooban ng Diyos. Kung nalululong na ako sa bagay sa social media, hindi na yan kalooban ng Diyos. Kung nalululong na ako sa salibutan, hindi na yan maganda sa harapan ng Diyos. Namumuhay na tayo sa salibutan. Pero kung magtitiwala tayo at malalaman natin ang kalooban ng Diyos, ang gusto lang ng Panginoon, be humble. Manatili ka sa Kanya at maghintay na maghintay na maghintay hanggang sa tugunin ka ng Panginoon. Kaya nga mga kapatid, dapat alam natin kung ano bang kalooban ng Diyos para sa atin. Magkaroon tayo ng maayos na relasyon sa ating Diyos. Kaya nga, yung bagay na kung saan napapalayo na tayo sa ating Panginoon, dahil na rin sa kagustuhan na ng ating laman. Dahil na rin sa pamumuhay natin sa mga bagay sa salibutan, ninanais natin ito, mas lumilihis tayo ng landas. Mas namumuhay tayo sa kadiliman. Kaya nga hindi na natin marinig yung panawagan sa atin ng Panginoon eh. Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon, huwag kayong magpapadaya. Dahil ang demonyo is kaya niyang ibigay sa iyo yung tulong na hinahangad mo. Yung bagay na nasa puso mo ngayon, yung desire mo sa puso mo, alam ng demonyo din yan. Gagawa ang demonyo ng paraan para paniwalaan ka na yan ay kalooban ng Diyos. Lahat ng pagkilos mo ngayon na hindi mo narinig na sinabi ng Diyos na gawin mo, yan ay para sa sarili mo lang. Alam niyo po, sa akin, sa sarili ko, pag ako'y nananalangin sa Panginoon, kapag may gusto akong makita, kapag may gusto akong malaman na kalooban ng Diyos, pinagdarasal ko. Paano ako mag-pray sa Panginoon? Lord, nais kong malaman ang kalooban mo. Ito ba'y kalooban mo o hindi? Mangusap ka sa akin sa pamagitan ng panaginip o maari kang mangusap sa akin sa pamagitan ng vision. Ipakita mo sa akin ang mga bagay na ito. So, ganun ang pangungusap ko sa Panginoon. Yung kalooban ng Diyos. Kaya nga nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil tinutugon ako ng Panginoon. Amen. Alam niyo, tumutugon siya sa panalangin ko na kung saan, Lord, nais kong malaman yung kalooban mo. Itong bagay ba na ito ay gagawin ko o hindi? Aalis ba ako o hindi? Maniniwala ba ako o hindi? Tatanggapin ko ba ito o hindi? Lahat ng yan is pinagdarasal ko sa Panginoon. Alam niyo, patutuhanan ko sa inyo. Nung nangusap ako sa Panginoon, Lord, sabi ko sa Kanya, hindi ko na unawaan ang patungkol sa Rapture Day. Ipaunawa mo sa akin na Rapture Day. Nais ko malaman yung bagay na yun dahil naguguluhan ko kung ano bang mangyayari sa huling araw. Kaya nga sinabi ko sa Panginoon yun. Alam niyo, after 3 days, sa panaginip, ipinakita ng Panginoon kung ano magaganap sa huling araw. Lahat ng mga nakasaad sa Biblia, ipinakita niya sa akin. Hanggang sa pagparito ng Panginoong Jesucristo, na bumukas ang langit. Bago pa yun, yung ibon nagsasalita na ipinapahayag niya na naganap na. Ibon na nagsasalita, ipinangalat niya sa mga tao sa salibutan na naganap na. Na magra-rapture na. Hanggang sa pinakita ng Panginoon yung pugutan ng ulo. Hanggang sa pinakita ng Panginoon na kung saan yung 1/3 ng mundong ito is nawasak. Hanggang sa in the end, nawala na yung liwanag sa mundong ito. Hanggang sa dulo na sinabi ng Panginoon na lilipas pa ang 1,000 taon. So ipinakita ng Panginoon yun sa akin na hindi ko yun sa sarili, kundi hiniling ko sa Panginoon kung ano ba yun. Isa pang bagay na hiniling ko sa Panginoon, sabi ko sa Kanya, Lord, mangusap ka sa akin. Nais kong malaman kung nasa mali na kaming simbahan o nasa mali na kaming katuruan. Hindi ako magdidesisyon, pero nais kong malaman, ipakita mo sa akin. Hanggang sa kinagabihan, pinakita ng Panginoon na pinapakain kami ng tae. Dumi. So, doon ko nalaman na kung saan ang nais ng Panginoon na ang naging sagot niya, nasa mali kang katuruan.
Kaya nga, pagdating ng araw ng Sabado, bago pa dumating yung araw ng Linggo, nag-decide na kami na hindi na magsimba sa simbahan na yun. Alam niyo, kinagulat namin. Pagpunta namin sa office ng pastor, nagulat kami, may mga Diyos-Diyosan. Kristiyano, pero may mga Diyos-Diyosan na nakatago. Malinaw na sinasabi ng Diyos doon sa panaginip na pinapakain kayo ng tae na dumi, na hindi tama. Dahil yun ang hiniling ko sa Panginoon, Lord, ipakita mo sa amin. Ipakita mo sa akin kung mali ba ang katuruan ng pastor na ito. Ipakita mo sa akin sa pamagitan ng panaginip. So, ipinakita ng Diyos sa akin yung bagay na yun. Tinugon ako ng Panginoon. So, ibig sabihin, nangungusap si Lord. Every time na hihiling ako sa Diyos, Lord, kalooban mo ba ito? Kalooban mo ba ito? Lahat ng yan, sinasabi ko sa Panginoon. Hindi sa sarili kong hangarin, hindi sa sarili kong desisyon, kundi hinihiling ko sa Panginoon at ipinapakita naman ng Diyos sa akin. Sabi ng Panginoon, nagpakita siya ng isa pang panaginip. Yung isang tao na yan, darating ang panahon na gagamitin siya ng demonyo para ibalik kayo sa simbahan na inalisan ninyo. Ahatakin kayo niya pabalik, aanyayahan niya kayo pabalik doon. Alam niyo, dumating yung panahon, nagkatotoo yung sinabi ng Panginoon sa akin. Ginamit siya ng demonyo, inihikayat kami bumalik doon. Pero ang maganda doon, alam ko na kung ano kalooban ng Diyos. Dahil ipinagpauna na sa akin ng Diyos yung bagay na yun. Yun yung ibig ko sabihin. Alam niyo kung bakit ko sinasabi itong mga patotoo nito? Hindi para ipagmalaki. Hindi para sabihin ninyo na ang yabang mo naman, ikaw na, sa'yo na nangungusap ang Diyos. Hindi. Sinasabi ko ito sa inyo na malaman ninyo na lahat tayo binago na ng Panginoon. Pero ang tanong, bakit hindi nangungusap sa inyo ang Diyos? Kasi nga, hindi kayo nakikinig. Kasi nga, hindi kayo tumatawag. Kasi nga, hindi kayo nag-aas sa Panginoon kung yan ba'y kalooban o hindi. Kaya hindi niyo marinig ang Diyos. Kaya hindi niyo malaman ang kalooban niya. Kasi nga, hindi na kayo nagtatanong. Kung tunay kayong binago ng Panginoon, maririnig at maririnig ninyo ang tinig ng Diyos at maririnig ka ng Diyos sa iyong panalangin. Kaya nga ako, nagdarasal ako sa Panginoon, Lord, ano bang kalooban mo? Ito ba'y kalooban mo? Baka magkasala ako sa iyo. So, sa pamamagitan ng panaginip o vision, pinapakita ng Diyos na sa gayon, hindi ka na humantong sa pagkakasala. Kapag marunong kang tumawag sa Panginoon, kapag marunong kang magtiwala sa Panginoon, sasabihin sa iyo ng Panginoon ang kanyang kalooban. Pero dahil nga hindi kayo marunong tumawag, ipinapakita lang ninyo na hindi pa kayo binago ni Lord. Pag binago na kayo ni Lord, maging proud kayo, binago na kayo, nasa puso niyo na si Lord Jesus Christ. Kaya nga sabi niya, di ba? Ang tunay na Hudyo ay ang taong nabago na sa puso't kalooban ayon sa Espiritu. Nasa inyo na si Holy Spirit. Unlimited communication, unlimited call. Unlimited yung kasagutan ng Diyos. Bakit hindi sumasagot sa iyo si Lord? Kasi nakapaggawa ka na ng step mo bago ka pa humiling sa Diyos. Nagdasal ka man, pero hindi ka na nagpatuloy na alamin ang kalooban ng Diyos. Basta, ginawa mo na yung bagay na kinakailangan na magawa mo. Kasi yun ang gusto mo eh. Pero dapat hindi ganoon. Maghintay ka, manampalataya ka, hintahin mo na sabihin sa iyo ng Diyos sa pamagitan ng panaginip, sa pamagitan ng vision, sa pamagitan ng iyong kapwa, ng pastor mo, ng kapwa mo, mananampalataya, kung ano bang gusto ng Diyos para sa iyo. Magtanong ka. Alam niyo po si Siana, tanong siya ng tanong, di ba? Tanong siya ng tanong. Dapat ganun kayo. Alam niyo po yung asawa ko, nung nabago na siya, tanong din siya ng tanong. Tanong siya ng tanong, kayo, bakit hindi kayo nagtatanong sa Diyos? Kasi akala ninyo, alam na ninyo ang lahat ng salita ng Diyos. Bakit hindi kayo humihingi ng payo sa inyong mga pastor? Kasi akala ninyo, sapat na yung nalalaman niyo sa salita ng Diyos. Namumuhay na kayo. Ayon sa sarili ninyong kalooban, hindi na sa kalooban ng Diyos. Paano niyo masasabing yan yung plano mo ay kalooban ng Diyos? Yung kagusto mo ay plano ng Diyos? Sinabi ba sa iyo ng Diyos yan? Nabanggit ba sa iyo ng Diyos yung bagay na yan? Palagayin mo ba?
Palagay ko hindi. Kasi kagustuhan, desire, passion ng bawat isa sa atin yan. Yung bagay na. Pero kapag nanaginip ka, yung hiniling mo sa Diyos at ganoon din na yung naging tugon sa ng Panginoon sa panaginip, doon, maniwala ka, kalooban talaga ng Diyos yan. Pero maniwala ka, kahit anong gawin mo sa buhay mo, hindi ka magtatagumpay kung hindi yan kalooban ng Diyos. Kaya nga mga kapatid, alalahanin ninyo, yung mga bagay na sa buhay po natin, may Diyos tayong kinikilala. Hindi tayo namumuhay sa sarili lang natin. Sinasabi natin, binago na tayo. Lahat tayo, mga kapatid, tayong lahat ay binago na ng Panginoon. Dapat alam mo yan kung paano ka tumawag sa Panginoon. Kung ang ama at ang anak may relasyon, maganda. Nag-uusap silang dalawa. Pero paano masasabi na sila'y mag-ama kung hindi sila nag-uusap? Kausapin niyo ang Panginoon. Alamin ninyo kung ano bang kalooban ng Diyos para sa inyo. Hindi kayo basta gara na kung saan gagawin niyo lahat ng bagay na gusto ninyo. Masabi niyo lang na kayo ay binago na ng Panginoon, kayo ay pinagpala ng Panginoon. Hindi. Ang tunay na binago ng Panginoon, kahit mahirap yung buhay niya, masaya siyang lumalakad sa Panginoon. Alam niyo kung bakit? Dahil nasa kanya yung Holy Spirit na hindi kayang ibigay ng mundong ito. Yung kapayapaan sa puso niya, masaya siyang lalakad. Punong-puno man siya ng mga pagsubok, mga problema, nasa puso niya si Holy Spirit, masaya siya. Walang doubted, walang stress, wala siyang paghihinayang sa mga bagay na wala sa kanya. Masaya siyang lumalakad dahil alam niya na mas malaki ang kayamanan na natagpuan niya. Amen. Ang Panginoong Jesucristo. Kaya nga sa puso natin mga kapatid, hindi kayamanan sa panlabas, kundi kayamanan mula sa loob mismo. Ang salita ng Diyos, ang Panginoong Jesucristo. Yan ang dapat nating maging kayamanan. Kaya mga kapatid, lahat tayo dito is pantay-pantay. Lahat tayo pantay-pantay, lahat tayo makasalanan, pero nais kong ipabatid sa inyo kung ano ba yung tunay na nabago sa inyo. Ano bang tunay na pagbabago? Ano bang nais niyong ipakita sa mga tao? At ano bang nais makita ng Diyos para sa atin? Sa huling araw, focus tayo ngayon sa mga bagay sa salibutan. Pero si Lord biglang dumating. Hindi niyo nararamdaman, di ba? Hindi niyo ramdam na malapit na dumating si Jesus Christ. Kasi nga, ang ramdam ninyo, yung bigat ng problema, yung bigat ng sanlibutan, yung bigat ng mga tao sa paligid, yan yung nararamdaman ninyo. Pero hindi niyo nararamdaman yung malapit na dumating si Jesus Christ. Bakit hindi niyo nararamdaman? Anong sabi ng Diyos, ang Panginoong Yahweh kay Abraham? Paalis na siya, papunta na siya ng Sodom at Gomorrah. Paalis na siya, bigla siyang napatigil. Saglit lang. Diba? Nagtitiwala ako kay Abraham, itinuring ko siyang ganap na lingkod. Kinakailangan sabihin ko rin sa kanya yung plano ko. So, bumalikwas ang Panginoong Yahweh, sinabi niya sa kanya yung plano niya na gagawin sa Sodom at Gomorrah. So, sa atin, mga kapatid, dapat ganun din ang Diyos sa buhay natin eh. Diba? Kaya nga tayo nagkakaroon ng rebuking, nang sa gayon, sinasabi sa atin ng Panginoon yung mga bagay na nais niya para sa atin. Pero bakit ayaw natin iyon? Anong gusto nating marinig? Yung mga pagpapala. Yun ang gusto kasi natin eh, na marating sa buhay natin, makamtan sa buhay natin, ay mga pagpapala. Pero ang ginagawa ng Diyos, puro rebuking siya, puro rebuking. Tinutuwid tayo sa mga bagay na mali natin. Inilalabas niya yung mga bagay na pagkakamali natin. Nilalantad niya kahit nakakahiya. Ganun ang ginagawa ng Diyos. Kasi gusto ng Panginoon, ihayag niya yung bagay na gusto niya, plano para sa atin. Ito yung buhay na walang hanggan. Amen. Yun ang nais ng Panginoon para sa atin. Kaya nga, yung problema man yan, pagsubok man yan, kinakailangan maramdaman ninyo ang Panginoon na nangungusap sa inyo. Kung ano bang kalooban niya para sa atin, mga kalungkutan man yan, mga pagpapala man yan, dapat, lahat ng yan, kasama ninyo si Lord sa buhay ninyo. Mga plano na kung saan, idinudulog ninyo sa ating Panginoon.
Maniwala kayo, nangako ang Panginoon, hindi niya kayo pababayaan. Hindi tayo iiwan, sabi nga ni Lord. Sabi niya sa Matthew 28, verse 20, tandaan ninyo, ako'y laging kasama ninyo hanggang sa katapusan ng panahon. Amen. Oh, nangako ang Panginoon para sa atin na hindi niya tayo iiwan. Sasamahan niya tayo. Sabi niya, lagi ko kayong kasama hanggang sa katapusan ng panahon. Ibig sabihin, hanggang sa mag-uunawang mundo, kasama mo ang Panginoon. Kaya nga, tinanong ako ng asawa ko, sabi niya, paano mo malalaman kung kalooban ng Diyos ang nangyayari sa ating buhay ngayon? Alam niyo ano naging sagot ko? Ang sagot ko, hanggat sumusunod ka sa Kanya, doon mo malalaman ang kalooban ng Diyos. Amen. Kung hindi ka susunod sa kalooban ng Diyos, hindi mo malalaman ang kalooban niya. Hindi mo makikita ang kalooban ng Diyos hanggat hindi ka nag-move forward. Hindi mo malalaman ang kalooban ng Diyos kung puro ka lang tanong. Lord, kalooban mo ba ito? Kalooban mo ba ito? Kung hindi ka naman nag-move forward, hindi mo malalaman yan. Sa likod ng mga pagsubok na yan, sa likod ng mga problema na yan, naghihintay ang Panginoong Yesukristo. Sasabihin niya sa iyo kung ano ang kanyang kalooban. Amen. Yung mga problema na yan, pagsubok lang yan, kung tutuloy ka. Kung lalapit ka sa Panginoon. Kung magpo-focus ka lang. Sa pilgrim, di ba? Sabi ng demonyo sa kanya, dito ka dumaan sa daan na gold. Dito ka dumaan sa gold na diamond. Pero ano sabi sa kanya? Huwag kang lilihis ng daan. Diretso lang. Pero dumating ang tukso. Pinakita sa kanyang likong daan. Sinunod niya yung likong daan. Pumunta siya sa maling daan. Pero kinahabagan pa rin siya. Itinuwid pa rin siya. Ibinalik siya sa tamang daan. Ito yung pagre-rebuking. Nire-rebuke tayo para makabalik tayo sa tamang daan. Pero tayo mga kapatid, hanggat hindi kayo nag-move forward, sabi ko nga, going straight lang tayo. Okay lang magtanong kung anong kalooban ng Diyos, pero magpatuloy kayo. Hindi yung magtatanong ka, Lord, nais ko malaman ang iyong kalooban. Hindi ako aalis dito, hindi ako maglilingkod hanggat hindi mo ako tinutugon, hanggat hindi mo ako pinagpapala. Hindi ganun mga kapatid. Dapat magpatuloy kayo sa paglilingkod sa Panginoon. Wala man yan o meron man yan tugon ng Panginoon sa iyo, magpatuloy ka. Hintayin mo ang Panginoon dahil sa likod ng mga pagsubok sa buhay mo, naghihintay ang Panginoong Yesukristo. Amen. Ganun ang Panginoon sa buhay natin. Kung ako nagtatanong ako sa kalooban ng Panginoon, hindi ako tumitigil magdasal. Pray ng pray hanggang sa mapanaginipan mo yan. Hanggang sa tugunin ka ng Panginoon. Ganon yung pagsunod sa kalooban ng Diyos na nagpapatuloy sa paglakad. Hindi ka lang tinugon, nabaldado ka na, hindi ka na nagsimba. Nirebuke ka lang, tumalikod ka na, nag-backslide ka na. Hindi ganon mga kapatid. Dapat moving forward tayo. Dahil nakikita ng Panginoon, sabi niya, yung manatiling tapat hanggang wakas ay siyang maliligtas. Maging tapat kayo mga kapatid. Ano man yung mga nasa paligid mo, negative man yung mga nasa paligid mo, maging positive ka dahil sa likod niyan, may buhay na walang hanggan. Kaya tayo mga kapatid, maraming mga tao na hindi nagpapatuloy dahil nadidiscourage sila sa mga bagay na nakikita ng kanilang mga mata. Dahil dun lang talaga sila nakatuon. Kung doon kayo nakatuon sa mga bagay na nakikita ng inyong mga mata, talagang madi-discourage kayo. Pero kung ipipikit ninyo ang inyong mga mata at magtitiwala at mananampalataya kayo sa Panginoon, magkakaroon kayo ng kapayapaan. Mahanap ninyo yung kapayapaan at kapanatagan mula sa ating Panginoon sa pamagitan ng Holy Spirit. Kaya nga, moving forward lang po tayo mga kapatid. Kung tayo ganap na binago, kaya nga, ang daming tao na di-discourage. Kasi nga, puro problema yung nakita. Yung resulta, hindi na sila umaalis sa pwesto nila. Hindi na sila umaalis. Kaya kapag ganyan yung klase ng inyong pananampalataya, kapatid, hindi pa ganap yung pagbabago mo. Hindi pa ganap yung pagkilala mo sa ating Panginoong Yesukristo. Hindi pa ganap. Kaya nga, sa buhay natin, kapag ganyan, hindi pa talaga ganap yung pagbabago na
lumaya ka talaga sa hilig ng iyong laman. Dahil nakatuon pa rin tayo sa mga bagay sa pansanlibutan. Ano ba yung mga bagay na madalas na problema ng isang tao? Sa mga bagay sa salibutan, di ba? Yan lang naman ang pinoproblema ng mga tao eh. Pero hindi nila pinoproblema kung paano sila mamumuhay spiritual. Hindi nila pinoproblema kung paano sila magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Hindi sila nag-aalala sa kanilang asawa, sa kanilang anak, sa kanilang mga magulang na baka mapunta ng impyerno. Yung kanilang mga pamilya. Alam niyo, Brother Vincent, praise God, yung kanyang kapatid na babae, yung hinihiling niya na matigil na sa pagtatrabaho sa araw ng linggo, tinugunan ng Panginoon. Dapat ganun. Mag-alala tayo sa kaluluwa ng ibang kaluluwa. Yan naman talagang trabaho natin, di ba? Yung magligtas ng kaluluwa. Yung mag-pray tayo para sa ibang kaluluwa. Pero anong pinag-aalala natin? Yung problema natin para sa buhay na ito, sa mundong ito. Hindi para sa hinaharap, para sa puling pagparito ng Panginoon. Hindi yun yung pinoproblema po natin. Ang problema natin is about sa sanlibutan. Kaya nga, sabi niya, di ba? Sa 2 Corinto chapter 5 verse 15, namatay siya para sa lahat upang ang mga nabubuhay ngayon ay huwag na mabuhay para sa sarili, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. So, ibig sabihin, nung mamatay si Jesus Christ at muling nabuhay, tayo ngayon na binago na ng Panginoon, hindi na tayo namumuhay sa pansarili po natin. Kundi sinasabi niya, kundi para kay Kristo na namatay at muling nabuhay para sa kanila. So, tayo mga kapatid, nabubuhay na tayo para kay Kristo. Yung ginagawa natin pagdarasal para sa pamilya natin na magkaroon sila ng faith, yun ay pamumuhay para kay Kristo. Yung pag-evangelize natin, pag-share natin ng gospel sa family natin, sa mga tao sa paligid natin, yun ay pamumuhay para kay Kristo. Kung tayo nagdarasal lang para sa bagay na kagustuhan ng laman natin, hindi yan para kay Kristo, kundi para sa sarili natin yan. Kaya nga mga kapatid, bago pa ipahako si Jesus Christ, ipinagpaunawa na sa atin na yung pangako niya sa atin na pangako buhay na walang hanggan, hindi po pangako para sa buhay sa mundong ito. Kaya nga sabi niya dito sa John chapter 14, verse 1 to 4, huwag na kayong mabalisa, sumampalataya kayo sa Diyos, sumampalataya din kayo sa akin. Sa bahay ng aking Ama ay maraming silid. Kung hindi ito totoo, sasabihin ko ba sa inyo, pupunta ako roon upang ipaghanda ko kayo ng inyong matitirhan. At kapag napaghanda ko na kayo na matitirhan, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling ko kung saan ako naroon. At alam na ninyo ang daan papunta sa pupuntahan ko. Yun ang sabi ng Panginoon. Ipinapaunawa sa atin ng Panginoon, ipinagpaunanan niya na hindi dito sa mundong ito yung mundo natin. Hindi dito sa mundong ito yung pangako niya na buhay na walang hanggan. Kundi doon daw sa kaharian ng langit ang pangako ng Panginoon. Dahil kung ganun yung pananampalataya natin mga kapatid, kung dito yung pananampalataya natin, ibig sabihin, walang pagbabago. Walang pagbabago para sa bagay na iyon. Dahil nga, ganun din yung pamumuhay natin sa pananampalataya. Ang gusto ng Panginoon, hindi tayo dito lang nagtitiwala, kundi yung pagbabago sa buhay natin is dapat isuko natin ang lahat sa Panginoon. Kaya nga kung tayo is binago na, kung naituring na tayo na pagbabago, wala na yung dating tayo. Kasi nga, wala na. Dahil nangako na ang Panginoon sa atin, na muli siyang babalik at tayo ay susuguin niya at para makapiling natin siya doon sa karinang langit. Kaya nga kung tayo binago na ng Panginoon, mga kapatid, ibig sabihin, dapat doon din sa karinang langit, doon yung punto natin. Kaya huwag natin ituon yung sarili natin sa mga bagay sa mundong ito. So sa 1 Corinto, chapter 15, verse 50, ito ang ibig ko sabihin mga kapatid. Ang binubuo ng laman at dugo ay hindi maaring makabahagi sa kaharian ng Diyos at ang katawang panlupa ay di maaring magmana ng buhay na walang hanggan. So, sinasabi dito na hindi dito sa lupa. Hindi dito sa lupa ang pangako ng Panginoon. Kaya nga, ang katawang panlupa ay di maaring magmana ng buhay na walang hanggan. Kaya nga sinabi ng Panginoong Jesucristo sa atin na babalik ako. At ang ating katawang lupa ay mamamatay. At pag dumating ang ating Panginoong Jesucristo,
magkakamit tayo ng buhay na walang hanggan. Doon sa pangako ng Panginoon, doon sa karinang langit na. Kaya nga lahat tayo na nagsasabing Kristiyano tayo, lahat tayo na nagsasabing kilala natin si Kristo, lahat tayo na naniniwala na magkakamit ng buhay na walang hanggan, lahat tayo na nakakakilala ng magandang balita, lahat ng yan is walang kabuluhan. Kung wala rin tayong pananampalataya kay Kristo Jesus. Walang kabuluhan ng lahat ng yan. Sa kabila ng mga paghihirap natin, sa kabila ng mga bagay na kung saan ang ating Panginoong Jesucristo nag-alay ng dugo para sa ating mga kasalanan, lahat ng yan is mawawalang kabuluhan kung hindi tayo mananampalataya sa ating Panginoong Yesus. Lahat ng yan. Para saan pa ang pag-aalay ng buhay ng ating Panginoong Jesucristo? Para saan pa yung pag-aalay ng buhay kung hindi rin man tayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan dito sa mundong ito? Pero dahil nga ang pangako ng Panginoon para sa atin na buhay na walang hanggan ay sa langit, ang ating Panginoong Jesucristo ay umakyat sa langit. So doon mismo, katatagpuin tayo ng ating Panginoon. Doon yung pangako na binibigay para sa atin na lahat tayo na naging tapat sa Panginoon, naging tapat sa paglilingkod, naging tapat sa kanyang kalooban, magkakamit ng buhay na walang hanggan. Kaya nga tayo mga kapatid, ang magandang balita na ipinapangaral sa mundong ito, ipinapangaral ang magandang balita sa mundong ito, nang sa gayon, yung mga tao is mabago. Ang mga tao is mag-repent sa kanilang mga kasalanan. Hindi po ipinapangaral ang magandang balita para lang magbigay ng pagbabagong buhay. Hindi po ito business. Ang magandang balita ay binabago po yung tao mula sa puso. Hindi sa panlabas. Kaya nga po, ipinapangaral ang magandang balita, nais ng Panginoon, mag-repent tayo kasi gusto ng Panginoon, mabago tayo sa puso, hindi sa panlabas. Kaya nga tayo mga tinawag ng Panginoon, huwag kayong maghangad ng kayamanan. Huwag kayong maghangad ng kusaan, karangyaan, kasikatan, mga bagay sa salibutan. Hindi panlabas ang magandang balita, kundi pangloob. Kaya nga magtataka ka sa Diyos eh. Bakit ayaw niya? Kasi nga yung mga bagay sa salibutan niya yung magpapasama sa inyo. Ang gusto ng Panginoon, mamuhay tayo mula sa puso, hindi sa labas. Babaguhin tayo ng Panginoon. Hindi tayo naghahangad ng kayamanan o hindi tayo binabago sa panlabas, pagpapala o magandang buhay, kayamanan o yung kasikatan. Hindi ganyan ang ginagawa ng Panginoon. Anong ginagawa ng magandang balita sa atin? Ginagawa niya, nagkakaroon tayo ng pag-ibig. Nagkakaroon tayo ng pag-asa, nagkakaroon tayo ng konsensya, nakakapag-repent tayo, nakakapagpatawad tayo, at higit sa lahat, yung magandang balita, ang ginagawa niya sa atin, binabago niya tayo hanggang sa magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Iyan ang ginagawa ng magandang balita. Hindi po pagpapala para sa panlabas ang ginagawa ng magandang balita. Sabi niya nga, di ba? Pasanin mo ang krus. Isuko mo ang sarili mo. O asan doon ang pagpapala? Daranas ka ng pagsubok. Daranas ka ng matinding mga problema, kapighatian. O asan doon yung panlabas? Ginagawa ng Panginoon, binibuild niya yung puso mo na patibayin ang puso mo sa pamagitan ng mga pagsubok. Hindi pagpapala po. Kundi binabago po tayo ng ating Panginoon. Kaya nga, sabi niya sa John chapter 6, verse 53 to 56, sabi niya, sinabi ni Jesus, pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay mananatili sa akin at ako naman sa kanya. So sa teksto na binasa po natin, ang tunay na binago, sabi niya, ang tunay na Hudyo ay yung taong nabago sa puso't kalooban ayon sa Espiritu. Kaya nga ipinapahayag po ang magandang balita. Ang sabi ni Jesus, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay magkakaroon ng buhay na walang hanggan at bubuhayin ko siya sa huling araw. Ibig sabihin, panloob ang sinasabi ni Jesus Christ, hindi panlabas. Hindi mula sa labas ang sinasabi ni Jesus. Kaya nga sabi niya, kainin mo.
Kainin mo ang aking laman at inumin ang aking dugo. Alam niyo po, yung dugo na sinasabi ni Jesus Christ dito, sa ngayon po sa ngayon po sabi niya dito, at ang umiinom ng aking dugo ay mananatili sa akin at ako naman sa kanya. Habang nabubuhay ka, sinasabi sa iyo ito ng Panginoon, na mananatili ako sa iyo kapag ininom mo ang aking dugo. Pero kapag dumating yung huling araw na kung saan hindi mo tinanggap si Jesus Christ, ang sinasabi ng Revelation, yung dugo mismo is, ito yung pait ng Diyos, yung galit ng Diyos sa atin. Hanggat nabubuhay ka ngayon, ito yung dugo na kung saan nais ng Diyos na inumin mo. Ito yung mga bagay na kung saan maglilinis sa iyong mga kasalanan. Ito yung repentance. Once na nag-repent ka, ipapalit sa iyo, hugasan ka sa iyong kasalanan sa pamagitan ng dugo ni Kristo. Kaya nga inumin mo. Inumin mo yung dugo, kainin mo yung laman, tiisin mo yung rebuking. Kung ano man ang sinasabi ng Diyos, kainin mo. Kainin mo ang salita ng Diyos. Hanggat ipinapahayag ang katotohanan, pakinggan mo. Hanggat pinapahayag yung magandang balita ng pagsisisi, mag-repent ka. Hanggat ipinapahayag yung pagtutuwid sa iyong Panginoon, magpatuwid ka. Dahil nais ng Panginoon na tanggapin mo at magpatuloy ka. Nais ng Diyos na hubugin ka niya bilang kawangis niya. Kaya nga kapatid, hanggat nire-review ka, hanggat tinutuwid ka, magpatuloy ka lang. Huwag kang titigil sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Ayan din ang sabi ni Apostol Pablo. Sabi niya sa Filipos chapter 3, verse 13 to 14. Mga kapatid, hindi ko ipinapalagay na nakamit ko na ito. Ngunit, isang bagay ang ginagawa ko. Nililimot ko ang nakaraan. At sinisikap na marating ang layuning. Nais kong makamtan. Nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos sa pamagitan ni Kristo ni Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Diba? Nagpapatuloy si Apostol Pablo. Iniiwan niya ang nakaraan, iniiwan niya yung dati niyang buhay. Ibig sabihin, yung namumuhay siyang ganap na binago na ng Diyos. Namumuhay siya kung paano siyang tinawag ni Kristo, nangangaral siya ng salita ng Diyos, ipinapakita niya, pinapahayag niya ang katotohanan sa mga tao. Yun yung ginagawa niya ngayon. Sabi niya nga, di ba, nagpapatuloy nga ako patungo sa hangganan upang makamtan ang gantimpala ng pagkatawag sa akin ng Diyos. Sa pamagitan ni Kristo ni Jesus, ang buhay na hahantong sa langit. Tinawag ka ni Kristo upang magkamit ng buhay na walang hanggan. Yun yung pagkatawag sa inyo ng Panginoon. Kaya nga, ipangaral ninyo ang magandang balita ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag kayong lilihis ng landas. Kung kayo'y tinawag na ng Panginoon, maririnig ninyo ang tinig ng Panginoon. Sa lahat ng ginagawa ninyo, sa lahat ng mga pagsubok sa buhay ninyo, itawag ninyo yan sa Panginoon. Malalaman ninyo kung ano ang kalooban niya sa pamagitan ng panaginip, sa pamagitan ng vision, sa pamagitan ng inyong kapwa, sa inyong pastor, sa pamagitan ng preaching, sa pamagitan ng Bible. Lahat ng yan, mangungusap sa iyo ang Diyos. Pero hanggat hindi nangungusap sa iyo ang Diyos, batay sa kahilingan mo, huwag kang kikilos. Hayaan mo ang Panginoon, maghintay ka, magtiis ka, hintayin mo kung anong gusto ng Diyos para sa iyo. Pero ang dapat mong gawin, magpatuloy ka sa pagkatawag sa iyo ng Panginoon. Continuously kang maglingkod sa Panginoon. Ano man ang problema, huwag kang patitinag. Magpatuloy ka maglingkod sa Panginoon. Ano man ang kalagayan mo, parangalan mo si Lord sa buhay mo. Kaya nga mga kapatid, alalahanin ninyo, ano bang nabago sa inyo? Kayo ba'y nabago na? Kayo ba'y nagbago na? O nabago na? Ano bang dapat na pagbabagong dapat ipakita natin sa harapan ng Panginoon? At anong pagbabago ang dapat makita sa atin ng Panginoon sa huling araw na siya'y babalik sa dito para tayo pagkalooban ng buhay na walang hanggan? Isipin natin mga kapatid, malapit nang dumating ang Panginoong Jesucristo. Yung mga bagay na gusto ninyo, hangarin ninyo pero hilingin nyo sa Panginoon kung yan ba'y kalooban ng Panginoon.
Pero kung hindi niya kalooban, tanggapin po natin. I-accept natin sa puso natin dahil ang Diyos, iba ang plano niya para sa atin. Mas higit ang plano niya para sa atin. Ito'y plano para sa buhay na walang hanggan. Tayo, plano lang na ito para sa mundong ito. Pero ang Diyos, ang plano niya para sa atin ay buhay na walang hanggan. Yun ang plano niya. Kaya nga, ang tunay na binago ng Diyos, ang tunay na binago yung binago sa puso't kalooban. Ibig sabihin, nasa kanyang Holy Spirit. Kaya mga kapatid, una nating ipagdasal, nasa akin ba ang Holy Spirit? Bakit hindi ko naririnig si Holy Spirit? Baka nagiging mapagmataas na ako. Baka namumuhay ako sa sarili kong desisyon. Baka namumuhay lang ako sa hilig ng laman. Baka desire ko lang ito. Baka passion ko lang ito. Dahil hindi ko naman narinig ng usap sa akin ng Diyos. Hindi ko naman natanggap ang kasagutan sa aking panalangin. Baka sa sarili ko lang to. O baka naman ang demonyo yung tumutugon na talaga sa aking mga kahilingan. Kaya tayong lahat ay manalangin sa ating Panginoon, sa mga nasa Zoom, nasa YouTube, tayong lahat ay sabay-sabay na manalangin. Lahat ng mga bagay na anong meron kayo, mga problema man yan, lahat ng yan ay sabay-sabay natin ipagdasal sa Panginoon. Kung tayo man ay nagnanais na malaman ng kalooban ng Panginoon, ibibigay yan sa iyo ni Lord dahil sinabi niya na once na hinanap mo siya, matatagpuan mo siya. Kumatok ka, ikaw ay pagbubuksan. Humingi ka, ikaw ay bibigyan. Humanap ka, ikaw ay makakatagpo. Tayong lahat mga kapatid ay sabay-sabay na manalangin sa ating Panginoon. Higit sa lahat, pagsisihan natin ang ating mga kasalanan. Pagsisihan natin yung mga bagay na desisyon natin na hindi natin dinudulog sa Panginoon.